Si Gairo ay mukhang isang karaniwang bata na namumuhay sa makabagong Japan, pero isang araw, napagtanto niyang kaya niyang makipag-usap sa mga hayop at hindi na naging pareho ang mundo. Palagi siyang nakikipag-away sa mga batang nanbuli sa kanya nung elementary, sinasabi nilang kakaiba siya, pero hindi tipo ni Gairo ang sumuko at lagi niyang pinapakita ang laban kada ibang araw. Isang araw, umuwi siya mula sa isa na namang laban sa paaralan at umupo sa tabi ng kanilang aso na si Mackay, na mahinahong nagtatanong kung nakipag-away na naman siya. Sumagot si Gairo na tinatawag siyang freak ng mga bata sa paaralan, kaya wala na siyang ibang magagawa kundi makipaglaban. Sumagot si Mackay sa isang kalmadong boses, sinasabing hindi niya dapat masyadong isipin ang sinasabi ng iba dahil isang araw. Mauunawaan niya kung gaano talaga kaganda ang kapangyarihan na meron siya. Ilang taon ang lumipas at si Gairo ay isang batang lalaki na ngayon, pero isang bagay ang hindi nagbago. Ang kanyang kakayahang makipag-away kahit walang dahilan. Lumapit siya sa tatlong mga batang high school sa ilalim ng tulay na nagbabala sa kanya na ang kanilang senpai ang leader ng Demon League, pero parang wala lang kay Gairo habang naglalaro siya sa ilong niya. At sinagot niya na wala siyang pakialam at akala niya ang senpai nila ay isang mayabang at wala ng iba. Nang marinig to, nagalit yung gun at sinubukan niyang suntukin si Gairo, pero sobrang bilis ni Gairo at madali niyang naiiwasan ang suntok bago niya sinipa yung lalaki papunta sa ilog. Medyo natakot yung ibang dalawang lalaki, nagtataka kung anong klaseng ninja moves yun, pero hindi tipo ni Gairo yung umatras agad at nagsimula siyang mang-asar sa dalawa, pinipilit silang makipag-away. Pareho silang nagdesisyon na atakihin siya ng sabay, pero wala silang laban kay Gairo na sobrang galing at pinapabayaan silang tumakbo, talo at basang-basa. Biglang narinig ni Gairo ang boses ng isang tao mula sa likod, nagpapasalamat sa kanya sa tulong, at nang lumingon siya, nakita niyang may uwak at pusa na lumalapit sa kanya. Nagpasalamat ulit ang pusa sa kanya, sinasabing lately, ang mga goons na yun ay nagiging malaking problema para sa kanila. Pero mas nag-aalala ang pusa kay Gairo kasi baka balang araw ay gumanti ang mga goons kay Gairo. Sinabi ni Gairo na huwag silang mag-alala, kasi alam niya kung paano humarap sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos nun, nagpaalam siya at bumalik sa bahay nila. Pagdating niya, nakita niyang naghihintay ang tatay niya, at agad niyang naisip na nakipag-away na naman si Gairo. Sumisigaw siya sa kanya. Sinasabing hindi niya siya tinuruan ng sining ng pagiging ninja para lang umasta na parang walang kwentang tao at mangbulya ng iba. Nagalit si Gairo at sumagot, sinabing wala nang pakialam ang mga tao sa mga ninja at sayang lang ang oras dito. Nagalit ito sa kanyang tatay, kaya't naglabas ito ng mga spike na itinatapon sa kanya sa galit, na mabilis na naiiwasan ni Gairo. Kumuha ang kanyang ama ng katana at sinabi sa kanya na ito ay isang pamana ng pamilya na ipinasapasa mula pa noong Edo period, nang natanggap ito ng kanilang pamilya mula sa shogun mismo dahil sa tapang sa laban. Sabi niya kay Gairo na magpakatino na siya, kasi siya na ang magdadala ng kanilang lahi. Pero si Gairo, nakangisi lang sa tatay niya, sinasabing ang espada ay baka peke lang at walang iba. Naiinis ang tatay niya, kaya hinugot niya ang talim, handang ipakita kay Gairo kung gaano karilang espada habang si Gairo ay tumatakbo at humihingi ng tawad. Nang tapos na ang lahat, pinilit ng tatay si Gairo na linisin ang kalat at sinabi na pupunta siya sa meeting ng Town Association at hindi siya babalik hanggang gabi, kaya kailangan niyang isara ang bahay bago matulog. Sabi ni Gairo na hindi na siya bata, nang biglang nagpakita ulit yung uwak kanina at sumigaw sa kanya na may emergency. Sinabi nito na may pusa sa gubat na mukhang nasa masamang kalagayan at mabilis na inakay si Gairo sa kagubatan, kung saan nakita niya ang pusa na nakahiga sa lupa sa isang puddle ng dugo. Napagtanto ni Gairo na buhay pa ang pusa somehow at nagtataka kung ano ang nangyari dito. Tinawag niya ang pusa para siguraduhing buhay pa ito, at biglang may nangyari sa kaluluwa ng pusa, parang may demonyong nilalang na biglang nagising. Kinuha ni Gairo ang pusa at dinala ito sa bahay. Pinagtakpan nito ng maayos hanggang unti-unti itong bumalik ang lakas at sa wakas ay bumukas ang mga mata. Pumasok si Gairo sa kwarto na may dalang pagkain ng pusa at napansin niyang parang nalampasan na ng pusa ang pinakadelikadong bahagi at mukhang okay na ito. Tinanong niya ang pusa kung ano ang pangalan nito, sinasabi na kahit mga ligaw na hayop ay may kanya-kanyang pangalan. Sumagot ang pusa nang may pang-aasar na kahit sabihin niya ang pangalan niya. Masyadong tanga ang mga tao para maintindihan ang ibang wika. Hindi niya alam, pero si Gairo ay kayang makaintindi ng sinasabi ng mga hayop,
at ito ay nagpapanik sa pusa kaya't nagtago ito sa ilalim ng kama, ayaw lumabas. Sinusubukan ni Gyro na hikayatin ang pusa na lumabas, sinasabing alam niyang medyo naguguluhan ang pusa, pero hindi siya dapat mag-alala kasi si Gyro ay walang masamang balak. Naghahanap ang pusa ng kahit anong uri ng enerhiya, pero wala siyang mahanap, kaya't ibig sabihin, si Gyro ay isang normal na tao lang, pero hindi niya maintindihan kung paano siya nakakaintindi ng wika ng hayop. Sa wakas, nagdesisyon si Gyro na subukan ng ibang paraan at inilabas ang kanyang lihim na sandata, ang mga treats para sa pusa. Hindi nagtagal at lumabas na ang pusa at nagsimula ng kumain, habang si Gyro ay nakaupo sa tabi niya, masaya sa sarili niya. Matapos kumain, tinitigan ng pusa si Gyro at sinabing hindi siya pusa, kundi isang immortal na tinatawag na Rago. Tinatawag din silang Mononoke. Naguguluhan si Gyro, anong pinagsasasabi ng pusa? Pero ipinaliwanag ni Rago na ang mga Mononoke ay mga mahiwagang nilalang na kayang magbago ng anyo bilang tao o hayop sa kanilang kagustuhan, at karamihan sa mga tao ay wala talagang kaalaman tungkol dito. May ilan sa kanila na nakatira kasama ang mga tao, habang ang iba naman ay mas gusto ang mag-isa sa mga bundok o gubat. Tinanong ni Gyro kung paano siya nasugatan, at sumagot si Rago na inatake siya ng isa pang Mononoke. Tinanong ni Gyro kung paano nangyari yun, at sumagot si Rago na wala siyang ideya. Ang alam lang niya ay nasa malalim siyang tulog at nagising siya na napapalibutan na. Gusto nilang humingi ng tulong sa kanya, pero tumanggi si Rago kaya't nagkaisa sila at binugbog siya halos mamatay. Tinanong ni Gyro kung bakit hindi siya tumulong, pareho naman silang Mononoke, pero sumagot si Rago na ayaw niya sa mga ganong nilalang, mga parasitiko na nagtatago ng kahinaan nila sa likod ng mas malakas. Tumama ito kay Gyro, habang sinasabi ni Rago na malamang hindi siya naniniwala sa kanya, kaya wala ring kwenta. Tinanggap ni Gyro na sa ngayon, wala talagang saysay ang lahat ng ito para sa kanya, pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya maniniwala kay Rago. Sinasabi niya na kaya niyang makipag-usap sa mga hayop, na medyo weird na, kaya hindi na niya kailangan maniwala sa kung ano man na kasing weird ng Mononoke. Kinagabihan, binigyan ni Gyro si Rago ng magandang pal-aigo para siguraduhing malinis siya, at napansin niyang ang mga sugat ni Rago ay ganap ng gumaling. Sinasabi niya na ngayon, naniniwala na siya na hindi talaga karaniwang pusa si Rago, kasi kanina akala niya lang na nagkukwento ang pusa ng mga kalokohan, tulad ng madalas na ginagawa ng mga tao kapag malapit na silang mamatay. Sinasabi niya na si Rago ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang lumang aso na si Nachi, kahit na sobrang magkaiba sila ng ugali, dahil si Nachi ay talagang mabait na aso. Sinasabi niya na noon, madalas siyang pinagtatawanan at umuuwi siya na may mga pasa at sugat. Nagsasabi si Nachi na tulungan siya sa pal-aigo, at habang ginagawa yun, nakakalimutan ni Gyro ang lahat ng nangyari sa araw at nakaka-relax siya ulit. Nang sumunod na gabi, natutulog si Gyro at mga bandang hating gabi, umakyat si Rago sa bintana at nagpaalam kay Gyro, sinasabing may utang na loob siya dahil sa pagsagip sa buhay niya, pero ngayon, kailangan na niyang umalis. Tumalon si Rago mula sa bintana at napagtanto na kahit na gumaling na ang mga sugat niya, hindi pa rin siya kasing lakas gaya ng dati. Bago pa man makaalis si Rago, biglang lumitaw si Gyro sa likod niya na nagyayawn, tanong kung saan siya pupunta. Natarante si Rago at nagtatanong kung paano siya nakababa ng ganun kabilis. Pero parang wala siyang pakialam si Gyro at tinanong kung saan naman niya akalaing pupunta sa ganitong kalagayan. Sabi ni Rago, wala siyang pakialam dito, at sumagot si Gyro na siya ang nagligtas sa kanya. Sumagot si Rago na wala siyang hiningi na iligtas siya, lahat ng ginawa ni Gyro ay kusa, at saka, okay lang sa kanya na mamatay sa gubat na yun. Tinanong ni Gyro kung bakit niya nasabi yun, at muling sumagot si Rago na wala itong pakialam kay Gyro. Nagalit si Gyro at sinabing hindi siya papayag na pakawalan si Rago hanggat hindi siya nakakakuha ng sagot, pero nagalit si Rago at humarap na puno ng demonyong enerhiya habang sinasabi kay Gyro na manahimik na lang at bumalik sa pagtulog bago pa niya gawing pang-scratch ang post ang kanyang lalamunan. Sinabi niya kay Gyro na huwag kalimutan na siya ay isang Mononoke, isang malaynoong espiritu na kumakain ng tao, kaya mabuti pang lumayo na siya agad. Nagulat si Gyro nang marinig yun, at biglang may ibang boses na humadlang sa kanila. Lumingon si Gyro at nakita ang isang malaking tao na nakatayo sa bakuran kasama nila. Napagtanto ni Rago na na-miss na niya ang pagkakataon para tumakas habang humaharap si Gyro sa malaking tao,
at tinanong kung gusto ba nitong pumasok sa bahay ng iba nang walang paalam. Sabi ng lalaki, dapat isara ni Gyro ang bibig niya dahil malapit na siyang lamunin. Dahil dito, ginawang demonyo ni Rago ang kanyang braso at sinubukang putulin si Gyro, pero biglang sinipa ni Rago si Gyro palayo at tumakbo papunta sa gubat, pinilit ang malaking Mononoke na habulin siya. Si Gyro naman, sobrang naguguluhan para makagalaw habang si Rago ay pilit na umaarangkada para makaiwas sa halimaw, alam niyang kailangan lang niyang magkaroon ng distansya. Pero dahil sa kanyang mga sugat, hindi siya nasa kanyang buong lakas at ang malaking Mononoke ay inundayan siya sa ere pababa sa lupa. Tumatawa ang Mononoke kay Rago, sinasabing talagang humahanga siya sa legendary na bituin ng kapahamakan, si Rago, at sinabihan siyang kalmado na sumama sa kanya dahil ayaw niyang patayin ang kapwa Mononoke. Nagagalit si Rago at biglang pumapaimbulog ng demonyal na enerhiya habang sinasabi niyang ang gusto lang nila ay agawin ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung handa silang magbayad ng buhay para dito, welcome na welcome silang dalhin siya pabalik. Naghahanda na ang mga demonyo para sa laban, pero biglang sumulpot si Gyro na may dalang espada at tinaga ang braso ng lalaki, pinapaatras siya habang nagsisimulang magdugo. Nagulat si Rago at tinanong si Gyro kung may gusto ba siyang mamatay at sinabihan siyang tumakas na. Sinasabi ni Gyro na kung mamatay si Rago ngayon, lahat ng ginawa niya para iligtas ito ay sayang lang, at hindi niya papayag ang mangyari yun. Galit na sinisigawan siya ni Rago na lumayo na, kasi hindi ito laro-laro lang ng mga bata, pero huli na ang lahat. Nagalit ang higanteng demonyo at nag-transform sa isang kakaibang monster na parang Bigfoot. Namangha ang malaking halimaw na parang hindi natatakot si Gyro sa laki niya o sa katotohanan na siya ay isang demonyong kumakain ng tao, kaya't inatake niya si Gyro ng direkta para makita kung ano ang kaya nito. Akala ni Rago tapos na si Gyro, pero nagulat siya nang makawala si Gyro at lumitaw sa likod niya na may dalang espada. Ang hindi inasahan ni Gyro ay sobrang bilis ng halimaw na bigla itong lumitaw sa ere sa likod niya at tinusok siya gamit ang daliri, parang ginawa siyang shish kebab. Nagsimula ng dumyugo si Gyro, pero sinubukan pa rin niyang mag-swing ng espada, pero sobrang bilis ng halimaw at naiwasan ulit ito. Bumagsak si Gyro sa lupa sa kanyang sariling dugo at unti-unting humuhupa ang buhay sa kanyang mga mata. Lumapit si Rago sa kanya, sobrang gulat na nag-iisip kung gaano ka-weird si Gyro. Sinagip niya ang isang Mononoke nang walang dahilan at handa niyang isakripisyo ang buhay niya para sa isang halimaw na kakainin siya sa unang pagkakataon. Tumawa ang malaking monster na parang Bigfoot kay Gyro at sinabi kay Rago na mukhang hindi siya kumain ng matagal at mukhang nagugutom, kaya dapat kainin na lang ang tao para makuha ulit ang lakas niya at magkaroon sila ng mas magandang laban. Lumiko si Rago na may galit sa mga mata at sinabi sa Mononoke na isipin niyang magsara na ang bibig niya, sabay sabi na malapit na itong mamatay. Naisip niya kung paano siya makakakain ng Gyro at makakabalik sa lakas, pero hindi niya ito gagawin, hindi pagkatapos ng mga ginawa niya para sa isang Mononoke. Sa halip, kinokolekta ni Rago ang lahat ng kanyang spectral power at ibinuhos ito kay Gyro, isinasakripisyo ang kanyang sariling anyo para iligtas ang buhay ni Gyro. Nagtataka ang halimaw at sumisigaw kay Rago, nagtatanong kung paano niya maibibigay ang kanyang mga kapangyarihan sa isang tao, pero sinabihan siya ni Rago na tumahimik at muling bumangon si Gyro. Wala siyang ideya kung anong nangyayari, pero sinabi ni Rago na mag-focus siya sa laban ngayon. Iniiwasan niya ang walang tigil na atake ng halimaw habang sinasabi ni Rago na maghanda na siyang umatake. Sabi ni Gyro, wala siyang magagawa sa halimaw na yun, pero pinapakalma siya ni Rago na huwag mag-alala at basta tama lang ang suntok sa tamang oras. Nagtitiwala si Gyro sa kanya at sabay silang nag-sync sa timing. Sa tulong ng kapangyarihan ni Rago, tuluyan niyang winasak ang halimaw, nahati ito sa 2 piraso at napatay. Bago pa man siya makapag-isip kung anong nangyari sa kanya, may isang babae na humawak ng kutsilyo at sinabing huwag siyang gumalaw. Biglang may isang lalaki na lumitaw na may sigarilyo, at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi sila mga Mononoke, kundi mga karaniwang kawani mula sa Department of Espionage. Sinasabi niyang kinukuha nila si Gyro, pero nag-try itong makipagsagutan at agad siyang sinampal sa likod ng ulo ng babae, na nagpaalis sa kanya. Yung mga sundalo na nakakostume na parang stormtroopers ay nag-aaway-away tungkol sa kung sino ang hahawak kay Gyro na walang malay, takot na takot sila. Pero bago pa sila makapagdesisyon,
Yung babae na may kutsilyo ay nagdesisyon na siya na ang bahala sa sitwasyon at hinayla si Gyro sa kanyang binti, parang bangkay na pinatay niya. Samantala, si Gyro ay nawala sa kanyang mga pangarap kung saan nakita niya ang sarili sa isang ganap na puting lugar at nakita si Rago na nakatayo sa harapan niya. Parang isang ulap, sinabi ni Rago na may malaking butas si Gyro sa kanyang dibdib, na nagpakonfuso kay Rago hanggang sa tumingin siya sa sarili niya at nakita rin ang malaking butas. Pero bago siya mag-alala tungkol dito, nagbukas siya ng kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa isang hospital bed. Sa sakit ng ulo, umupo siya sa kama at sinuri ang kanyang dibdib para siguraduhin na walang butas doon. Nang may biglang boses na nagulat sa kanya, umupo sa tabi niya yung babae na nagdala sa kanya. Habang nag-scroll siya sa phone niya sa mga reels, sinabi niya kay Gyro na natulog na siya ng mahigit isang araw at kalahati at ipinakilala ang sarili bilang Ikay. Bago pa makapagtanong si Gyro, tinawagan niya agad ang superior niya at sinabi na nagising na si Tot Gyro at mukhang may sapat na awareness para makipag-usap. Bigla siyang na-intriga nang may usok na lumabas mula kay Gyro at naging pusa sa ibabaw ng kanyang ulo. Naiinis si Gyro kay Rago dahil nakaupo ito sa kanyang ulo at nagsimula na naman silang mag-away. Habang sinisikap ng babae na pakalmeyin silang dalawa, sinasabi na ito ay ospital, hindi nagtagal ay pumasok ang senior sa kwarto at sa wakas ay nakapagpakalma sa kanilang dalawa. Sinabi niya kay Gyro na matibay siyang bata dahil kahit sinong normal na tao ay hindi makakayanan ang mga pinagdaanan niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Rago na para bang isang madilim na espiritu at tinanong kung kumusta ito, pero mas skeptical si Rago sa mga tao at sinabi sa lalaki na makialam na lang siya sa sarili niyang buhay kung gusto pa niyang mabuhay. Napagtanto ng lalaki na mas maingat si Rago kaysa sa inaasahan niya at hindi ito nagtitiwala sa kanya, pero sa parehong oras, parang wala namang masamang balak ito. Para makuha ang tiwala nila, nagdesisyon ang lalaki na magpakilala ng maayos at sinabi niyang si Shiba siya mula sa Bureau of Espionage. Sumingit si Gyro, sinasabing alam na niya kung sino ang pinagtatrabahuhan nito dahil nasabi na niya yun dati. Ang gusto lang malaman ni Gyro ngayon ay bakit sila kinuha ng grupo. Nagulat si Shiba na naaalala pa ni Gyro yun kahit na nabangga siya sa ulo. Humarap siya kay Gyro at tinanong kung may alam siya tungkol sa grupo na tinatawag na Onawaban. Tumaas ang kilay ni Gyro kasi narinig na niyang pinag-uusapan to ng tatay niya, at sinagot niya na alam niyang nag-exist sila nung Edo Shogunate at mga undercover agent sila na pinili mismo ng Shogun. Talagang nagulat si Shiba na alam to ni Gyro at sinagot niya na hindi natapos ang trabaho nila sa panahon ng Edo. Sa totoo lang, nagpatuloy pa ito sa paglipas ng panahon, hanggang sa modernong araw na ito kung saan kilala sila bilang Bureau of Espionage. Sinasabi niya na ang paghahanap ng impormasyon at counterintelligence sa sariling bansa at sa labas ng bansa ang pangunahing trabaho nila, at higit pa rito, trabaho rin nila ang hanapin at wasakin ang Mononoke. Sinasabi niya na ang mga Mononoke ay bihirang magdulot ng malalaking insidente at kadalasang ang mga malalaking insidente ay gawa ng mga tao mismo, kaya madalas ang trabaho nila ay nakatutok sa pagprotekta sa mga VIPs at pagsisiyasat sa mga mapanganib na organisasyon. Sinasabi ni Shiba na ang departamento niya ay nakatutok sa mga Mononoke, kaya kadalasang hindi siya kailangan gumawa ng marami, pero kamakailan lang ay inatake ang kanilang pasilidad ng isang grupo ng mga Mononoke habang si Rago na nasa loob ng katawan ni Gyro ay nakaselyo sa pasilidad. Napagtanto ni Gyro na ito ang ibig sabihin ni Rago nang sabihin niyang siya ay nasa malalim na tulog at biglaang nagising. Sa puntong ito, sinasabi ni Shiba na siya na ang may karapatang magtanong at tinatanong kung paano nga ba nakasama ni Gyro si Rago sa kanyang loob. Sinabi ni Gyro sa kanila ang buong kwento, at sobrang nagulat si Ikay. Tinanong niya kung gaano katanga si Gyro para makialam sa isang bagay na hindi naman siya kasali at umakyat pa sa pag-save ng isang Mononoke. Sumagot si Gyro at sinabi na tumahimik siya dahil hindi siya nandoon at hindi niya alam ang sitwasyon. Pinigil ni Shiba ang kanilang pagtatalo at sinabi kay Gyro na baka alam na niya ito, pero ang pagsasanib ni Rago sa kanya ay maaaring permanente at baka walang paraan para maibalik sila sa dati, pero sa parehong oras, kailangan nilang subukan at alamin kung ano ang maaari nilang gawin. Alam nila na gusto ng grupo ng Mononoke si Rago, pero hindi nila alam kung bakit, kaya't kukunin ng Bureau si Gyro para protektahan siya sa ngayon. Ayaw ni Gyro sa sinasabi ni Shiba, pero sabi ni Shiba, wala na siyang ibang choice dahil may naitalang missing persons complaint na para sa kanya.
Sinasabi niya na ililipat si Gyro sa ibang pasilidad kinabukasan at nagbabala na maraming gwardya sa ospital, kaya walang silbi ang pagtakas. Nakatambay si Gyro sa kanyang kwarto sa ospital, sobrang bored, iniisip kung ganito na lang ba siya palagi, nakahiwalay sa lahat. Tumatawa si Rago, sinasabi na binalaan niya si Gyro na huwag makialam, pero hindi siya nakinig. Sinasabi niya na ang bureau ang nagkulong sa kanya, kaya hindi nila ituturing si Gyro na tao. Bukod dito, nandyan pa ang mga Mononoke na gustong gamitin ang kapangyarihan ni Rago at hindi sila maghihintay, siguradong susubukan nilang abutin si Gyro. Bago pa makapagpatuloy si Rago, biglang nagalit si Gyro at tumayo mula sa kama, sinabing maghanda na si Rago dahil lalayas na sila dito. Sinasabi niya na hindi siya uupo lang at hahayaan na may ibang tao na magdikta kung ano ang kaya at hindi niya kaya. Sinasabi ni Rago na may mga gwardya na naghihintay sa labas ng kwarto at hindi siya tutulong kay Gyro na makaalis sa isa na namang gulo na siya ang gumawa. Sinasabi ni Gyro na siya na ang bahala sa lahat at tumingin sa mga uwak na nakaupo sa labas ng bintana. Sa labas ng kwarto, may dalawang espesyal na ahente na nakatalaga para magbantay sa lahat, nang bigla nilang narinig ang ingay mula sa loob, kaya binuksan nila ang pinto at nahagip sila ng atake mula sa maraming uwak sa utos ni Gyro. Tumakbo si Gyro palayo sa kanila at nakatakas mula sa ospital papunta sa kanyang kalayaan. Nang umupo si Son, nandoon na si Gyro sa isang tulay, medyo malayo sa ospital, nagpasalamat sa mga uwak sa kanilang tulong at ibinigay ang plastic bag ng snacks bilang kapalit. Pagkatapos nun, bumalik si Gyro sa bahay nila para hanapin ang tatay niya, pero siya ang natagpuan ng tatay niya sa labas ng bahay. Sinubukan ni Gyro na mag-isip ng dahilan, pero hindi sumagot ang tatay niya at sinabi lang na sumunod siya. Naglalakad si Gyro sa likod ng kanyang tatay na nagdadala sa kanya sa isang bakanting lugar, at nang tanungin ni Gyro kung bakit siya dinala dito, tinamaan siya ng suntok sa mukha na nagpadapa sa kanya sa lupa. Humingi ng tawad si Gyro dahil nawala siya ng 2 araw, pero sabi ng tatay niya, sinabi na ni Shiba ang lahat at kung paano siya dinala sa Bureau of Espionage. Sabi niya, hindi siya makapaniwala na ang sariling anak niya ay kasangkot kay Ama Nanek. Nagulat si Gyro at tinanong kung paano niya nalalaman ang lahat ng ito, at sumagot ang tatay niya na alam niya ang lahat dahil siya mismo ay naging miyembro ng Bureau of Espionage dati. Biglang lumabas si Rago mula kay Gyro sa kanyang spectral na anyo. Sinasabing nakaramdam siya ng kakaiba tungkol sa matandang lalaki at sa masamang balak nito, at ngayon alam na niya kung bakit. Sumagot ang matanda na hindi niya papatayin si Gyro at Rago bago niya tapusin ang sarili niyang buhay. Pagkasabi noon, nagsimula siyang mag-power up habang si Gyro ay walang ideya kung ano ang gagawin. Biglang kumilos ang kanyang ama at sinubukang mag-axe kick, pero nakaiwas si Gyro. Hindi pa rin sapat yun dahil nilapitan na ng matandang lalaki si Gyro bago pa man siya makareact at nagbigay ng sunod-sunod na suntok na hindi na kayang i-block ni Gyro. Bumagsak na naman siya sa lupa, may dugo sa bibig at hirap na hirap huminga, habang sinasabi ng matanda na natutunan na ni Gyro ang sapat na para sa sariling depensa pero kailangan pa rin siyang sanayin para maging ganap na mandirigma. Pero ang pangarap na yun ay mananatiling pangarap. Sa mga salitang yon, bigla siyang umarangkada at tumalon para tapusin si Gyro. Pero biglang sumingit si Rago at ginamit ang kanyang spectral claw para hadlangan ng atake at itulak ang matandang lalaki. Sinabi niya kay Gyro na talagang gustong patayin ng matanda si Gyro, kaya dapat seryosohin na niya ito. Pero si Gyro, nainis siya at sinabi kay Rago na huwag munang lumabas hanggat di niya sinasabi. Naalala niya yung panahon na bata pa siya at umakyat sa puno para iligtas ang kuting, pero hindi niya alam kung paano bababa. Laging nandyan ang tatay niya para saluhin siya kapag may nangyaring hindi maganda. Napagsabihan na siya tungkol dito, pero nandyan pa rin ang tatay niya. Tinitigan siya ng matalim ng matanda, sinasabing ilang taon siyang nakipaglaban sa kapwa-tao at sa Mononoke sa Shadow Realm, isang lugar na parang impyerno, at ginawa niya ang lahat para mapanatiling malayo si Gyro doon. Pero ngayon, nabuhusan niya ng tubig ang lahat ng plano niya dahil sa pakikialam sa mga bagay na hindi naman siya dapat manghimasok. Ngumiti si Gyro, sinasabing wala siyang pagsisisi at nangangakong siya ang lalabas sa sitwasyong ito. Nagalit ang matanda at tumakbo papunta sa kanya para sumuntok, pero sa halip na umiwas, sinadyang sinagupa ni Gyro ang suntok gamit ang kanyang ulo para ma-slow down ang lakas. Pero sobrang lakas ng matanda at nahagis si Gyro pabalik.
Sa kabutihang palad, nakabawi siya sa ere at tumayo ulit, may dugo na tumutulo mula sa kanyang noo. Napagtanto ng matandang lalaki na hindi susuko si Gyro kahit na mamatay pa siya at nagpa siya na wala na siyang magagawa tungkol dito. Inamin niyang talo siya, sinasabing siya ang walang tibay ng loob, bago siya umalis sa lugar. Pagdating ng gabi, nandyan na si Gyro sa kanyang hot tub, nag-e-enjoy sa kanyang soak nang sabihin ni Rigo na huwag siyang masyadong excited na lumapit sa pintuan ng kamatayan dahil magiging walang kwenta ang pag-save ni Rigo sa buhay niya. Ngumiti si Gyro at tinawag si Rigo na kanyang partner, sinasabing ngayon pareho na silang kasama sa laban. Samantala, tumawag si Shiba sa matandang lalaki at nagpasalamat siya, sinabing nag-alala sila nung tumakas si Gyro sa ospital, pero kung nasa bahay na siya, ayos lang lahat. Sabi niya, magpapadala sila ng sasakyan bukas para sunduin si Gyro, dahil isa na siya sa kanila at talagang kailangan nila siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising para mag-empake, habang tinatanong ni Rigo kung sa tingin niya ay magandang ideya ito. Si Gyro naman, mukhang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, pero nagbabala si Rigo na wala siyang ideya kung sino itong mga tao, at ngayon na mayroon na siyang kapangyarihan ni Rigo. Siyang isang tao na walang katulad, at wala silang ideya kung ano ang pwedeng gawin sa kanya ng mga tao. Ngumiti si Gyro, tinanong kung nagkakaroon na ba ng simpatsya si Rigo para sa kanya, pero agad na sinabihan ni Rigo na tumahimik. Pagkatapos niyang ayusin lahat at bumaba para makipagkita sa tatay niya, dumating si Ichi na mukhang inis, sinabing nandito siya bilang kanyang gwardya at tagapag-alaga para siguraduhin na hindi siya gagawa ng kung anong kababuyan tulad ng pagtakas. Ipinakita niya na naghihintay ang truck ng kumpanya sa labas at sasakay siya sa likod kasama siya. Naanoy si Gyro sa tingin sa kanya ng babae, parang insekto siya, kaya't umiwas siya at nagpaalam sa tatay niya bago umalis kasama si Ichi. Sabi ng tatay niya, huwag daw siyang mamatay, at sinagot siya ni Gyro na hindi ganun kadali patayin siya bago umalis ng bahay para simulan ang bagong paglalakbay. Pagkatapos nilang makasakay sa truck at nagsimula ng humandar, naglagay si Ichi ng posas kay Gyro, nagulat siya at nagtanong kung bakit siya tinatrato na parang preso. Nagtataka si Ichi kung bakit siya ang napiling mag-escort sa tanga na ito, at sinabing parang preso siya kasi, sa totoo lang, preso talaga siya. Naguguluhan si Gyro at tinatanong kung anong pinagsasasabi niya. Sumagot si Ichi na ang Bureau ay isang ahensya na nilikha para labanan ang mga Mononoke, at sa ngayon, siya ay kalahating tao at kalahating Mononoke. Kaya technically, isa lang siyang bilanggo na Mononoke para sa kanila. Sabi pa niya, wala siyang ideya kung ano ang nakikita ng mga boss sa kanya kaya sila naglalaan ng napakaraming resources para sa kanya. Pero seryoso siya sa trabaho niya at gagawin niya ang lahat ng kailangan. Tumingin si Gyro sa kanya at sinabing mabait lang siya sa kanya dahil babae siya, at kung lalaki ito, matagal na niyang naasikaso to. Nagalit siya dito at sinuntok ang pader ng truck sa tabi ng kanyang mukha, nag-iwan ng dent at talagang natakot si Gyro. Sinabi niya sa kanya na may dalawang bagay siyang talagang ayaw na ayaw. Una, ang mga Mononoke, at pangalawa, ang mga sexist na gago tulad ni Gyro. Sabi niya sa kanya na para sa kanya, parang hindi siya umiiral, kaya mas mabuti na lang na manahimik na siya para makapagtrabaho siya ng maayos. Biglang dumating si Rigo katabi si Gyro, sabing patagilid na lang ang bibig ng babae dahil nagtatangkang matulog siya, pero klaro namang hindi sila papayag na makatulog siya. Tumingin siya sa babae at sinabi na mukhang sobrang kakulangan ng tao sa bureau kung isang babae lang ang ipinadala para bantayan sila. Tumingin si Ichi sa kanya na may pagkadismayado at sinabing hindi siya nakikipag-usap sa mga maruming Mononoke. Pero tuloy pa rin si Rigo, sinasabing may iba pa siyang problema na dapat asikasuhin ngayon. Samantala, yung dalawang driver na nagmamaneho ng truck ay pumasok sa isang lugar na tila napapalibutan ng makapal na hamog. Isa sa kanila ang nagtataka kung bakit ang daming ulap dito, pero sabi ng driver, papunta sila sa bundok, kaya siguro galing doon ang hamog. Bigla, nakakita yung driver ng tao na nakatayo sa hamog sa gitna ng kalsada. Lumiko siya para sabihan yung kasama niya, pero paglingon niya, nakita niyang may isang lalaking may kakaibang salamin na inalis ang ulo ng katawan ng kaibigan niya. Sa likod ng truck, bigla silang nakarinig ng sigaw, at isang malakas na jolteng na nagpadapa sa kanila habang ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap. Napagtanto ni Ichi na mayroong nangyaring masama. Tumayo siya at sinabi kay Gyro na manatili sa loob ng truck habang siya'y lalabas para mag-imbestiga,
at sinubukan ni Gyro na magreklamo. Pero isinara niya ang pinto at umakyat palabas. Tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang pumasok na sila sa spectral mist zone. Nagsimula na siyang magtaka kung paano siya nakagawa ng ganitong malaking pagkakamali, nang bigla siyang nakarinig ng boses mula sa likuran at nakita ang lalaking may weird na salamin na nakaupo sa ibabaw ng isang higanteng nilalang na kumakain sa dalawang driver. Sabi niya, sobrang excited siya para sa mission na to, umaasang makakakuha ng magandang laban-laban sa bureau, pero ang nakuha lang niya ay dalawang walang kwentang driver at isang gwardya na mukhang babae. Naasar si H.I. Ma'am Ermi na lahat ng lalaki ay mga misogynistic at sexist na mga tarantado, bago niya tinapak ang kanyang relo at nag-transform sa kanyang battle uniform. Na hindi naman mukhang masyado naiiba sa normal niyang itsura. Ang glasses boy ay finally na-excite at sinabihan yung malaking bobo na tumigil sa kakakain na para bang tanga dahil kailangan na nilang makipaglaban ulit. Biglang bumalat ulit ang ulap sa kanila at nag-transform sila sa kanilang Mononoke form. Agad kinuha ni H.I. ang kanyang baril at nagsimula ng bumaril na parang nasa American high school siya. Pero parang wala lang sa higanti, basta't tinatanggalan niya ng laman ang lahat gamit ang kanyang mga braso. Samantalang yung isa, sinasamantala ang distraction at inaatake siya mula sa likod. Nakaiwas siya, pero nahatak siya papunta sa higanti, kaya mabilis niyang inilabas ang kutsilyo at tinaga ito sa kamao ng higanti, halos nailigtas ang sarili habang sumusubok na umatake. Bumalik siya sa kanyang mga paa at napagtanto na hindi ito magiging madali. Kasi dalawang Mononoke ang kalaban niya at pareho silang may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Napagtanto niyang tanga ang higanti at hindi talaga nag-iisip, pero matigas ito parang bato. Samantala, yung mas payat ang utak ng operasyon na to. Habang nag-iisip siya, biglang lumitaw yung payat na Mononoke sa likod niya at tinamaan siya diretso sa truck. Sa loob, naramdaman ni Gyro yung tunog ng pagkabangga ng H.I. at nagtataka kung anong nangyayari sa labas. Sabi ni Rigo, inaatake daw sila ni Mononoke. Sabi niya habang nagkukwentuhan si Gyro sa babaeng yon, naramdaman ni Rigo na pumasok sila sa isang spectral zone. Wala talagang ideya si Gyro kung ano ang sinasabi niya. Pinadali ni Rigo ang paliwanag at sinabi na ang spectral zone ay basically isang lugar na hiwalay sa human dimension, at dito nakatira ang mga Mononoke. Hindi pa rin talaga naintindihan ni Gyro. Pero sinabi niya kay Rigo na tulungan siyang tanggalin ang mga posas para makalabas siya at matulungan ang babae. Sinabi ni Rigo sa kanya na hindi niya yan magagawa dahil ang mga posas na to ay espesyal na gamit na ginagamit para hadlangan ang spectral energy, kaya wala siyang magagawa ngayon. Nagalit si Gyro at sinabing ipapakuha niya kay H.I. ang mga to, pero sinabi ni Rigo na mas mabuti pang hayaan na lang ang Bureau at ang Mononoke na maglaban habang umalis sila. Para sa kanila, si Gyro ay walang iba kundi isang piraso ng karne na pwedeng gamitin at eksperimento. Kaya bakit pa siya dapat makialam? Sabi ni Gyro na may isang tao sa labas na lumalaban para sa kanilang kaligtasan, at hindi siya maituturing na lalaki kung nakaupo lang siya sa loob na parang walang ginawa. Bigla, nabulabog ang usapan nang sumugod ang higanti at pinpunch ang likod ng truck, nahati ito sa gitna, at napalipad si Gyro. Umakyat ang payat na Mononoke sa itaas ng truck at tiningnan si Gyro, sinabing may dahilan daw na kailangan siyang ibalik na buhay, pero wala siyang pake. Bigay pa rin niya kay Gyro ang 10 segundo para magdesisyon kung susuko siya ng maayos o magiging pagkain nila. Agad na tumingin si Gyro kay H.I. at sinabing pakawalan siya, pero tumanggi si H.I. Galit na galit si Gyro, tinawag niyang baliw si Mononoke, pero sabi ni Mononoke, tapos na ang 10 segundo, at kakainin na siya kahit ayaw niya. Muli, sinabihan ni Gyro si H.I. na tanggalin siya sa mga posas, at ang tensyon sa sitwasyon ay nagpapaalala kay H.I. sa kanyang pagkabata. Sa libing ng kanyang ina na namatay habang ipinagtatanggol ang mga tao laban kay Mononoke para sa Bureau, naaalala niya ang pangako niya sa kanyang ama na magsisimula siyang mag-training mula sa araw na yun at ipagmamalaki silang dalawa. Tinawag siya ni H.I. mula sa kanyang mga alaala, sabay sabing gusto niyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, at sa ngayon, ang ibig sabihin nito ay palayain siya mula sa mga posas. Habang handa nang umatake ulit ang higanti, huminga ng malalim si H.I. at pinutol ang kanyang mga posas, pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Biglang tumalon si Gyro sa ere at sabay sa mga kapangyarihan ni Rago,
nagbigay siya ng napakalakas na suntok na nagdulot para tuluyang maglaho ang taba sa mundo. Nagulat ang payat na lalaki nang makita ang kanyang mga kapangyarihan, at sinamantala ito ni Hi. Lumitaw siya sa likod nito at pinaira-piraso siya gamit ang kanyang talem. Bumangon si Gyro at sinabi kay Hi na nakipaglaban siya para sa kanila at nakipaglaban siya para tulungan siya, kaya pantay na sila. Tumingin si Hi sa kanya na may konting respeto at sinabing ngayon na wala na ang truck, wala na silang masyadong pagpipilian kundi maglakad na lang hanggang sa makarating. Umabot ng isang buong araw bago sila nakarating sa headquarters. Kinabukasan ng umaga, nagising si Gyro malapit sa pier at nagsimulang mag-toothbrush habang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng isang linggo. Nalaman niyang may mga Mononoke na napag-atake siya ng 2 beses, at ngayon nandito na siya. Nang biglang naputol ang isip niya, si Shiba ang nagtanong kung kamusta si Gyro dito. Sabi ni Gyro, wala siyang kahit isang sandali para sa sarili niya, kasi lagi siyang binabantayan. Pero sabi ni Shiba, para naman ito sa kaligtasan niya at ng organisasyon. Sabi niya, dito ang headquarters ng Second Squad, at dito rin siya magsisimulang maging agent, at ang grupo nila ay tatawaging Black Torch. Parang hindi interesado si Gyro sa lahat ng ito, kaya nagtataka si Shiba kung paano niya makukuha si Gyro na makipagtulungan sa kanila bilang isang team. Biglang may dumating na sasakyan at isang batang babae ang bumaba mula rito, sinabing magandang umaga. Ipinakilala ni Shiba siya bilang si Hana, ang assistant chief, at kasabay nito, may isang desperate na binata na halos kasing edad ni Gyro na lumabas din mula sa sasakyan, na pinapansin si Hana at sinasabi kung gaano siya kaganda. Sabi ni Shiba na ang dispo ay si Ray. Baguhan din siya na sasama sa kanila. Pero galing siya sa isang kilalang pamilya ng mga spy katulad ni Ichi. Agad na ayaw ni Gyro sa hitsura ni Ray. Pagdating nila sa warehouse, nilapitan ni Ray si Ichi at tinawag siyang maganda, na ikinabuhay nito. Habang tinitingnan niya si Gyro na may pagka-disgust, tinanong niya kung paano nakapasok ang isang walang kwentang tao tulad ni Ray sa kanyang unit. Tumayo si Gyro at parang umaangat na ang tensyon. Nang sabihin ni Shiba na ito na ang tamang panahon at nag-organize ng laban sa kanila, lumabas sila sa bodega at naghanda para sa isang showdown para patunayan kung sino ang tunay na lalaki sa grupo. Biglang sumulpot si Rago sa likod, nagyan, at nagtatanong kung bakit hindi siya makapagpahinga ng maayos nang walang istorbo, at sinabihan siya ni Gyro na bumalik na lang sa tulog, dahil hindi naman siya ang gumising sa kanya. Pero sabi ni Rago, ramdam daw niya ang tingin ng salamin na nerd na ito na nakatingin sa kanya, at hindi niya ito ma-ignore. Sinabi ni Gyro kay Rago na gusto siyang labanan ng nerd, at kaya nandito sila. Pero wala talagang pakialam si Rago. Naghahanda na si Ray gamit ang kanyang espada, at tinanong ni Gyro si Shiba kung bakit si Four Eyes may armas habang siya wala. Sumagot si Shiba na si Ray ay galing sa isang matandang pamilya na naglingkod sa Shogun, at ang pamilya niya ay espesyalista sa sining ng pakikipaglaban gamit ang espada. Sinasabi niyang ang mga ninuno ni Ray ang nagturo sa Shogun at sa mga prinsipe kung paano makipaglaban gamit ang espada. Sabi ni Shiba, mahilig daw makipag-away ng nerd gamit ang espada, pero okay lang yun kasi pwede namang pumili si Gyro ng kahit anong armas. Excited na sinabi ni Ray kay Gyro na huwag siyang mag-atubiling gamitin ang bagong armas na nakuha niya, sabay turo kay Rago. Sumagot si Gyro, sinabing hindi armas si Rago at pusa lang siya, wala siyang kinalaman sa duel na ito na para sa kanilang dalawa. Tumalikod si Gyro kay Rago at sinabing huwag siyang makialam habang naglalaban sila. Sabi ni Rago na hindi siya nagmamalasakit at babalik na lang sa pagtulog. At bigla, nawala na siya. Biglang bumagsak ang espada ni Ray sa lupa at humarap siya, sinabing hindi ito magiging masaya sa ganitong paraan. Naguguluhan si Gyro, at sumagot ang nerd na ito'y parang handicap, kasi kung lalaban si Ray tulad ng dati, masyadong mabilis itong matatapos at wala ring saya para sa mga nanunood. Sabi niya, kahit isasarapan niya ang mga mata niya para mas maging contest ito. Sobrang inis na inis si Gyro dito habang naghahanda, sinasabi na tatamaan niya ang mukha ni Ray na parang gusto niyang durugin ito, habang nakatingin ang mga tao. Tumakbo si Gyro patungo kay Ray at tumalon sa ere, handang suntukin siya sa likod ng ulo, habang si Ray naman ay nakaharap sa dagat na nakapikit ang mata. Nagtataka si Ichi kung ginagawa ba ito ni Gyro para hindi matukoy ni Ray ang mga yapak niya. Pero sabi ni Shiba, masyadong mainit ang ulo ni Gyro para isipin ito ng maayos,
at si Rey ay may higit pang sixth sense, parang may 360 degree awareness na naging pader ng mga talam. Sa tamang oras, biglang humarap si Rey, kinuha ang espada niya sa bilis ng kidlat, at tinamaan si Gyro sa mukha, na tumamba sa lupa. Naiisip ni Hena na kawawa si Gyro, habang si Rey naman ay nag-uumpisa ng mag-ingay tungkol sa kung paano dapat tapusin na ang laban dito, kasi kung magpapatuloy pa, baka mamatay si Gyro dahil hindi na niya kaya ang mga suntok na ganito. Pero si Shiba, sinabihan siyang tumahimik at tingnan ang likod niya. Lumingon si Rey at nakita niyang nakatayo na si Gyro, nililinis ang alikabok sa katawan niya. Sabay sabi na konting sugat lang yun at kailangan ni Rey aminin na ang tibay ni Gyro ay talagang kahanga-hanga. Sabi ni Gyro, simula pagkabata, sinasaktan na siya ng lolo niya, kaya wala talagang epekto ang munting swordplay ni Rey. Nang marinig ni Rey na tinawag na laro ang sining ng pagsa-swordsmanship, biglang nag-init ang ulo niya. Sabi niya, ang sining na ito na ipinasa sa kanya ng pamilya niya ay para sa pagpatay at wala ng iba. Ang paglapastangan dito ay kasalanang pwedeng parusahan ng kamatayan. Si Gyro, habang nakangiti, sinabing, sige, subukan mo ako. Parusahan mo ako kung kaya mo. Napansin ni Shiba na may mangyayaring kakaiba, kaya sinabi niyang kay Hena na i-record ng maayos. Muling tumakbo si Gyro patungo sa nerd, parang noong nakaraan, at naiisip ni Rey na si Gyro ay yung tipong tao na laging nakatutok sa mga bagay hanggang sa magtagumpay, pero hindi ito makakatulong sa kanya. Nagdesisyon si Rey na tapusin na ito sa isang malakas na slash, pero nagulat siya nang sa sandaling sinaksak niya si Gyro. Naputol ang kanyang espada at tinamaan siya ng isang malakas na suntok sa mukha na nagpatamba sa kanya sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Iniisip niya kung paano nangyari ito, at napagtanto niyang target ni Gyro ang kanyang espada mula sa simula. Noong unang beses na tinamaan siya, naisip niya ang atake, at nang sinubukan niya ulit ang parehong bagay sa pangalawang pagkakataon, natimingan ni Gyro ng tama ang counter. Nagtatawa si Gyro at sinasabi na ngayon ay pantay na sila, pero wala na siyang saklay na dati niyang tinatawag na espada. Tinanong niya kung gusto na bang umamin ng pagkatalo, pero mas matibay ang nerd kaysa sa hitsura niya habang pinapahid ang sarili at isinusuksok ang salamin bago tumakbo ulit para sa isa pang laban. Pareho silang nagsimulang magpagsapalaran, nag-aalok ng suntok sa isa't isa, tumatama sa mukha ng maraming beses, at sa huli, pareho silang natamba. Makalipas ang kaunting sandali, nagising ang nerd at nakita si Gyro na nakaupo sa lupa malapit. Sinabi ni Gyro sa nerd na kakagising lang niya ilang minuto na ang nakalipas, kaya ibig sabihin ay tabla ang laban, pero umamin ang nerd na siya nga ang naunang magising. Nagbigay si Gyro ng lata ng juice at sinabing pwede sana siyang patayin ng nerd sa unang atake kung gusto niya, at ang dahilan lang kung bakit nabasag ang espada niya sa sumunod na atake ay dahil replika lang ito na gawa sa kahoy. Kung totoong espada yun, tapos na siya. Kaya bilang isang gentleman, tinanggap ni Gyro ang pagkatalo, at talagang nagulat ang nerd sa biglang pagkamature ni Gyro. Pero nawala lahat yun nang sinubukan ng nerd na buksan ang lata at natalsikan siya ng soda. Habang si Gyro ay tumatawa na parang baliw, sinasabi na ni Shake niya to bago niya ibigay sa kanya. Binalik ni Rey ang natapong lata sa mukha niya at sabay silang pumasok sa shed. Pagkabalik nila, mukhang nag-aalala si Hena tungkol sa dalawang boys, nag-iisip kung ano ang mangyayari. Pero sabi ni Shiba, ngayon ay simpleng saya lang. Ang tunay na hamon ay magsisimula bukas sa field. Nagulat si Hena, sabing mga baguhan pa rin yung dalawang boys. Pero sabi ni Shiba, ang live missions ang pinaka-best na training para sa kahit sino. Kinabukasan, nagsuot na sina Gyro, Ichi, at Rey para sa kanilang unang mission bilang team at hindi mapigilan ni Hena ang excitement habang nagbibrief si Shiba sa kanila. Sinabi niyang hawakan nila yung button sa kaliwang pulso at biglang nag-transform yung suit nila sa pang-araw-araw na damit para makasama sila sa publiko. Sinabi ni Shiba kay Gyro na i-double tap ang button, at sa sandaling ginawa niya yon, naging invisible siya sa ibang tao. Sabi ni Shiba na bago pa lang ang invisible mode at dapat itong gamitin ng maingat kasi may masamang epekto ito sa ibang gamit. Sinabi niya na matututo sila ng iba pang detalye habang ginagamit ito at pinasakay sila sa isang sasakyan bago sila dalhin sa isang dambana. Nagtataka si Gyro kung anong ginagawa nila sa dambana, pero sabi ni Shiba na isa ito sa mga nakatagong lokasyon ng bureau at narito sila para sa ilang bagay. Habang naglalakad, napansin ni Gyro yung isang lalaki na naka-hoodie na kumakain ng tsokolate parang hayop,
pero hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy. Nakakita si Shiba ng isang agent at nagsimula siyang manghingi na payagan silang gamitin yung pasilidad. Medyo nag-aalangan yung agent, sabi niya na dapat darating yung Special Operation Division 1 team today at walang magandang nangyayari kapag nagkakasalubong ang dalawang grupo. Sabi ni Shiba, aalis na sila bago dumating yung unang division. Tinanong ni Gyro si Ichi kung ano ba yung First Division team, at sumagot siya na sila yung pinakamagagaling na operatives ng Bureau. Sila yung may pinakamaraming tauhan at lahat ng agents nila ay top-notch, kabaligtaran ng team nila sa Division 2. Dinala sila ni Shiba sa loob at sa pamamagitan ng isang nakatagong hagdang bato ay pinuntahan nila ang isang underground chamber sa ilalim. Humarap siya at tinanong si Rigo kung okay lang siya, at biglang nagpakita si Rigo at sinabihan si Shiba na tumahimik na. Tumatawa si Shiba at binubuksan ng isang vault bago ipakita na dito nakatago si Rigo. Napansin ni Gyro ang isang malaking bato sa gitna ng silid at ipinaliwanag ni Shiba na isa ito sa mga kakaunting espesyal na bato na kayang pigilin ang spectral energy, na nag-iiwan sa kanila sa isang oak na walang depensa. Kaya naman, sinabi niyang dadalhin niya si Ichi para tanungin ang ilang tao sa itaas. At dapat tanungin ni Ray at Gyro si Rigo tungkol sa araw na siya ay nasil. Umalis na si Shiba at sinabi ni Rigo kay Gyro na wala siyang ideya kung anong nangyari nung araw na siya ay nakasil dahil wala siyang maalala. Sabi ni Gyro, itigil na ang pagbibiro dahil imposible namang hindi niya maalala ang ganong kaalagang bagay, pero sumagot si Rigo ng galit na hindi niya kailangan magsinungaling tungkol dito. Wala lang talaga siyang maalala. Bago pa makapag-argumento si Gyro, sinabi ni Ray na hindi malayo ang amnesia sa mga ganitong sitwasyon, kaya malamang natutuo si Rigo. Sinasabi niya na si Rigo ay tiyak na nailipat sa isang espesyal na bato na ganito, na parang impyerno para kay Mononoke, at walang nakakalabas dito na hindi nasaktan. Malas lang ni Rigo na amnesia lang ang nakuha niya. Pagkatapos nito, humarap siya kay Rigo at tinanong kung ano ang nangyari nung nagising siya mula sa kanyang tulog. Sumagot si Rigo na nagising siya na napapalibutan ng maraming Mononoke sa silid na ito at pinagsisiksik nila sa mukha niya ang isang tablet kung saan may isang lalaki na nakikipag-usap sa kanya at sinabing gusto niyang ipahiram ni Rigo ang kanyang kapangyarihan para matanggal nila ang mga tao. Hindi naman interesado si Rigo, kaya naloko niya silang lahat at nakatakbo bago pa man sila makagawa ng aksyon. Para kay Gyro, ang tanging solusyon dito ay durugin ang lahat ng mga kaaway na humaharang sa kanya. Habang sumisigaw si Ray at tinatawag siyang tanga dahil sa ganitong pananaw, bigla silang ininterrupt ng parehong lalaki na naka-hoodie na nakita ni Gyro kanina. Nahulog ang tsokolate niya at bigla siyang lumitaw sa pagitan ni Gyro at Ray habang kausap si Rigo. Parehong tumugon sina Gyro at Ray ng isang suntok, pero sobrang bilis ng guy na to at bigla siyang nawala, tapos nagpakita ulit sa harap nila. Sabi ni Rigo kay Gyro, kailangan niyang maging maingat sa taong to. Pero si Gyro excited na makipaglaban habang sila ni Ray ay nag-transform sa kanilang mga suit, nag-iisip kung anong klaseng misyon ang naghihintay sa kanila. Tinitigan sila ng hoodie guy na may ngiti sa mukha at nagpakilala bilang si Koga, ang taong magiging lord ng lahat ng Mononoke sa mundong to. Tinanong ni Gyro si Ray kung anong pinagsasasabi niya, pero kahit si Ray, clueless din. Patuloy na nagkukwentuhan si Koga tungkol sa kailangan nilang dagdag na lakas. At dito napapasok si Rigo para makakuha ng extra push at maghari sa ibang Mononoke. Tumatawa si Gyro kay Rigo, sabay sabing mukhang may tao na nai-inlove sa kanya, habang nag-iisip si Ray kung baka sinisikap ni Koga na lokohin sila. Pero sa tingin niya, mukhang tapat naman ang sinasabi nito. Nagpa siya si Ray na magsalita, tinawag si Koga, at tinanong kung bakit nga ba gusto niyang makuha si Rigo para sa sarili niya. Sumagot si Koga na mukhang mas bobo ang mga tao kaysa sa itsura nila, kasi napakasimple lang ng sagot. Ang astig ni Rigo, sobrang badass, at kaya gusto niya si Koga. Lumingon si Ray kay Gyro at sinabi na mukhang may pagkabobo si Koga, katulad niya. Patuloy na sinasabi ni Koga na hindi ganoon ka-fragile ang mga Mononoke kumpara sa mga tao at parang immortal sila. Mamamatay sila kung puputulan mo sila, pero ang espiritu nila ay nabubuhay pa rin. Kahit unti-unting nawawala dahil wala silang pagkain. Iba si Rigo pagdating dito. Parang siya ang generator ng espiritu at hindi mauubusan ng espiritual na enerhiya. Kaya kung sakaling may Mononoke na makakuha sa kanya, magiging tunay silang immortal, at yun ang plano niya.
Bigla na lang siyang nagkaroon ng pangil sa ulo at sinabing magiging immortal siya at aabot sa rurok ng lahat ng Mononoke. Naghahanda na si Gyro na sumugod, pero sinabi ni Rei na mag-ingat siya dahil hindi nila alam kung sino pa ang kasama nito. Pero bago pa man siya makapagpatuloy, biglang sumulpot si Koga sa harap niya na parang kidlat at tinadyakan siya sa dibdib, na nagpaubos ng hininga niya bago siya tinadyakan ulit, pinapadapo siya malapit sa batong spectral. Bago pa makasagot si Gyro, hinawakan siya ni Koga sa mukha at itinulak siya sa lupa, sinasabing wala siyang silbi para sa kanya maliban sa katotohanang nakakabit pa rin si Rigo sa kanya. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo at kinuha siya na parang kuting, at nagsimula siyang magsalita kung paano niya malalayan si Rigo mula sa tanga na nakakabit sa kanya, at sabay silang mamumuno sa lahat ng iba pang Mononoke. Pero sinira ni Rigo ang mga pangarap niya nang tawagin siyang Wako. Sinabing ayaw niyang makipagtulungan sa kanya at hindi siya gusto maging hari para sa kahit sino, kaya pwede na niyang dalhin ang kaharian niya sa ibang lugar. Nang marinig ito, biglang umiyak si Koga at niyugyug si Rigo, nagtatanong kung paano niya nagawang magsalita ng ganyan ka-insensitive. Pero biglang sinabi ni Gyro na tumahimik na siya dahil nakakairita na ang boses niya at hinawakan ang mga paa niya para hindi siya makaalis. Kasabay nito, pumasok din si Rei sa posisyon, at sa isang kamanghamanghang galaw, nagpadala siya ng aerial slash patungo sa Mononoke, itinulak siya palayo kay Gyro at nagdulot ng pinsala. Sinasabi ni Gyro na talagang matindi ang kalaban nila na si Koga, kasi yung atake niya ay kayang hatiin ng kahit anong normal na Mononoke sa dalawa, pero halos wala itong epekto kay Koga. Sinasabi niya na balang araw, mapapansin ng mga tao na nasa panganib sila, pero hindi sila pwedeng umasa sa tulong nila. Kailangan nilang ayusin ito sa sarili nilang paraan. Sumigaw si Koga at sinabing tumahimik sila, dahil para sa kanya, lahat ng tao ay mga mahihina, pero nagkukunwari silang malakas, dahil lang sa mas marami sila kaysa sa mga Mononoke at akala nila sila ang may-ari ng planetang ito. Humarap siya kay Rei at sinabing siya ang mauuna sa pagkamatay, pero si Gyro ay kailangang mabuhay, kasi magiging tagadala siya para kay Rigo. Pero aalisin niya ang mga kamay at paa ni Gyro para sa sariling kapakanan niya. Sinasabi niya na ipapakita na niya kung sino ang tunay na master at sino ang servant, at sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang kanyang dugo para gumawa ng malaking armas, handang umatake. Tumalon siya sa kanila at inundayan ang kanyang malaking sibat, habang parehong umiwas sina Gyro at Rei sa alikabok. Nagpatuloy si Koga sa kanyang atake at pinili munang salakayin si Rei. Nakapag-block si Rei sa atake gamit ang kanyang espada, pero sobrang lakas ng atake kaya naputol ang espada niya sa gitna. Dahil dito, wala nang natirang depensa si Rei, at sinaksak ni Koga ang kanyang malaking weird na spear sa tiyan niya, na nagpapalipad sa kanya pabalik sa lupa. Damyugo si Rei mula sa kanyang bibig, napagtanto na mas malakas si Koga kaysa sa inaasahan niya, pero dumating si Gyro para tulungan siya at sinubukang atakihin si Koga mula sa likod. Pero sobrang bilis ni Koga at nablock niya ang atake gamit ang kanyang spear, bago nagalit kay Gyro at tinamaan siya pabalik, tinatanong kung nasaan ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Rigo. Ang suntok ay nagpadapa kay Gyro sa lupa muli. Lumapit si Koga kay Rigo, sinasabing balang araw ay ilalabas na niya ito mula sa kawawang tao, at mararamdaman niyang muli ang buhay, pero nakapag-back up ulit si Gyro, sinasabing hindi siya malita para dalhin si Rigo. Dahil dito, tinawag niya ang kapangyarihan ni Rigo, at pumayag si Rigo na talagang siraulo si Koga at kailangan ng magandang sampal. Ang pinagsamang lakas ay naglikha ng itim na aura sa kamao ni Gyro habang sinampal niya si Koga, na nagdulot ng malaking ulap ng alikabok. Nagulat si Rei sa lakas ni Rigo, pero habang humuhupa ang alikabok, napagtanto nilang tinanggap ni Koga ang suntok at medyo nasaktan, pero okay pa rin siya. Muli siyang nag-acting weird, sinasabi kay Gyro na pakiusap, ibigay na lang si Rigo dahil gusto niya ang kapangyarihan nito, pero tumanggi si Gyro. Biglang naisip ni Koga na may mga backup na paparating, at sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya kayang harapin yun, kaya nagdesisyon siyang umalis na. Sabi niya kay Gyro na dapat siyang mag-ingat sa bibig niya, kasi baka isang araw, yun ang ikamatay niya. Pagkatapos, gumawa siya ng portal at umalis na. Kasabay ng pagpasok ni Ichi kasama si Toke, isang mas nakatatandang lalaki mula sa unang squad. Lumabas sila sa pasilidad at umupo sa labas malapit sa shrine. Habang nag-uusap si Shiba sa leader ng unang squad, sinabihan siya nito na ang mga kalokohan niya ay mauuwi sa isang disciplinary hearing.
Pero sabi ni Shiba, chill lang, pero umalis lang siya na parang walang pakialam. Naiwan si Shiba at ang team niya, kaya't lumingon si Shiba, iniisip na sa isip niya. Parehong pasado sina Ray at Gyro sa entrance test dahil nagawa nilang lumaban sa isang sobrang malakas na Mononoke. Tinanong niya si Ray kung ano ang tingin niya, pero sabi ni Ray, di siya kontento sa performance niya, kasi naiisip niya kung gaano siya kawalang silbi at powerless habang pinapalo siya ng Mononoke. Naisip niya na kung hindi dahil sa uniforme niya, patay na siya ngayon. Si Ichi iniisip na kung malakas lang siya, sana naisip niya na may mali at baka natulungan pa siya ito. Samantalang si Gyro nag-iisip kung ano bang gusto ni Koga sa kanya at kay Rigo. Sinabi ni Shiba na huwag silang mag-alala sa nangyari ngayon dahil team bonding lang yun at ngayon alam na niyang mas magiging maayos sila bilang isang team. Kinabukasan, inihahanda niya sila para sa training session, sinasabi na ang araw na to ang araw para sa conditioning, bago pa man niya maipaliwanag ng maayos kung ano ang mangyayari sa training. May batang babae na lumabas sa tuktok ng pasilidad, tumatawa at tumalon papunta sa kanila na umaasang makakalipad o kung ano, pero obvious na bumagsak siya sa lupa bago tumayo muli. Sinasabing siya ang magtuturo sa kanila ngayon. Pagkatapos nun, umupo siya sa balikat ni Shiba, habang si Shiba ay nagkukwento na ang pangalan ng babae ay Fuyo at isa siyang Mononoke. Sabi niya sa kanila na habang ang bureau ay nag-aalis ng mga Mononoke na nakikita nila, may mga friendly na Mononoke na pinapangalagaan nila at mas nakikipagtulungan sila sa mga ito. Nagbigay babala si Fuyo na hindi siya tipo ng tao na yumuyuko sa sinumang tao, na dapat naman ay malinaw dahil nakaupo siya sa ibabaw ng isang tao. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo at sinabi na mukhang cute at cuddly siya para sa isang maduming palaboy. Habang tinatawag ni Rigo si Shiba na maliit na pipsqueak, nagsimula silang magtalo at magbansag ng mga pangalan sa isa't isa. Pero sinabi ni Shiba na tumigil na sila dahil malapit nang magsimula ang training. Sinabi niya sa tatlong rookies na ang mga Mononoke ay kayang magdulot ng hypnosis at hallucinations kaya dapat kayang makawala ng bawat agent sa mga ganitong sitwasyon. Ang training session ngayon ay tungkol mismo dito. Ang layunin ay simple, makaalis ng ligtas mula sa spell ng hallucination ni Fuyo. Dahil dito, naghanda si Fuyo at nagcast ng makulay na spell na pumilibot sa tatlong rookies sa isang nakasarang lotus. Pagpasok nila, napansin ni Ray na nasa isang mababaw na lawa siya na napapalibutan ng mga lotus. Naglakad siya pasulong, nagtataka kung anong klaseng mundo ito at paano siya makakalabas dito. Bigla, nakita niya ang gilid ng lawa at may nakita siyang isang pamilyar na yungib sa harapan niya. Sinusubukan niyang ipaalala sa sarili na ilusyon lang ito. Pero bigla niyang napansin ang isang binatang may puting buhok na lumalabas mula sa yungib na may dalang espada, at nakilala niya ang kanyang kapatid, kaya't muli siyang nagsisikap na ipaalala sa sarili na ilusyon lang ito. Pero tinawag siya ng kanyang kapatid bago ito tumalon at umatake. Habang si Ray ay halos nagagawang itaas ang kanyang espada sa tamang oras para ipagtanggol ang sarili laban sa sariling kapatid, samantalang si Ikay naman ay nasa sarili niyang panaginip. Nakita niya ang kanyang batang sarili na masayang nag-garden kasama ang kanyang ina, na tinanong si Ikay kung gusto ba niyang maging hardineer paglaki niya. Sumagot ang batang Ikay na gusto niyang maging especially iya tulad ng mga magulang niya. Bigla na lang tumawag ang trabaho ng kanyang ina, at tulad ng ibang araw, iniwan niya si Ikay para maglaro habang siya'y umalis sa isang misyon. Hindi niya alam na yon na ang huli, hindi na bumalik ang kanyang ina mula sa misyon, at nagkaroon ng burol na halos wala siyang naaalala dahil ang lahat ay parang isang malabo. Simula nung araw na yun, parang nawala na ang tawa sa kanya, kaya lahat ng lakas niya binuhos niya sa pagiging ahente. Nagsimula siyang tumakbo araw-araw para mas bumilis at unti-unti, nung tumanda na siya, sapat na ang galing niya. Tinawag siya sa isang underground facility, kung saan may ahente na nagbasa ng sulat mula sa kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang estatwa na kahawig ng kanyang ina sa gitna ng underground chamber, pero sinasabi sa kanya ng ama sa mga sulat na siya pala yon, nakulong sa isang spell na pumalit sa kanya sa bato, pero buhay pa rin siya. Mula nung araw na yun, ang isang layunin niya ay hanapin ang Mononoke na gumawa noon at ibalik ang kanyang ina sa dati. Hinawakan niya ang estatwa sa ilusyon at bigla itong nanginginig, at may isang halimaw na lumabas mula rito, handang atakihin siya. Samantala, si Gyro ay paikot-ikot sa buong oras na yun, naghanap ng daan palabas. Nang bigla na siyang makaharap ng isang malaking anino na demonyo, tila nakilala ito ni Rago,
pero alam niyang nasa isang hallucination sila kaya hindi ito totoo. Pero si Gyro, wala siyang pakialam at handa na talagang wasakin ito. Sa malapit sa yungib, naaalala ni Ray kung paano ito noong bata pa siya. Lagi silang nag-e-ensayo ng kanyang kambal na si Shin, na ilang minuto lang ang tanda sa kanya, pero mas magaling sa pakikipaglaban gamit ang espada. Madali siyang pinabagsak ni Shin sa lupa sa tuwing naglalaban sila, isang pagkakataon na naaalala niya, pagkatapos siyang masugatan. Pinuri ng kanilang ama si Shin dahil sa mahusay na kakayahan nito sa swordsmanship. Habang nasa lupa pa si Ray, ngumiti si Shin sa kanyang tatay, pero agad niyang inangat ang kapatid at sinimulang ayusin ang sugat nito. Nagbiro si Ray na mayroon na naman siyang bagong peklat na itatago, habang humihingi ng tawad si Shin. Sinasabing di naman niya balak na magpakaseryoso, pero nahulog siya sa ritmo ng laban. Sinabi ni Ray na wag na siyang humingi ng tawad, dahil bilang leader ng kanilang clan, kailangan talagang maging mas malakas si Shin. At kung kailangan niyang maging hakbang para mangyari yun, handa siyang gawin yun. Tumawa si Shin sa sinabing hindi si Ray pang Staples at sinabi niyang kahit sino pa ang leader ng pamilya, magkakapatid pa rin sila. Nagsalita si Shin kung gaano ka-reassuring na may kapatid na nagbabantay sa kanya, at kung sakaling hindi siya magtagumpay bilang leader ng pamilya, kay Ray na lang ito maipapasa. Ngumiti si Ray sa puntong yon, pero alam niyang hindi ito mangyayari, kahit na sila'y kambal at magkasama na sa buong buhay nila. Si Shin ay parang laging mas magaling sa lahat kumpara kay Ray, at sa puntong ito, tinanggap na ni Ray na palagi siyang mamumuhay sa anino ng kapatid niya, at hindi siya masyadong nababahala. Nagpatuloy ang lahat ng ganito, hanggang sa dumating ang araw ng karapatan sa espada, na nagdedesisyon sa magiging tagapagmana. Ang karapatan sa espada ay isang espesyal na ritual para sa kanilang pamilya, dahil dito pinipili ang bagong pinuno ng pamilya, at nagaganap ito sa madilim na kuweba na napapaligiran ng mga puno sa likod ng kanilang bahay. Sa pinakamalalim na bahagi ng mga kuweba, may isang espesyal na talim na pinuprotektahan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at ang pangalan ng talim na ito ay Hell Tempest. Noong unang panahon, ang talim na yun ay nahawahan ng isang Mononoke, at ang kailangan gawin para makumpleto ang karapatan ng espada ay mapagtagumpayan ng espiritu sa loob at makontrol ang talim. Naalala ni Ray na nakita niya ang karapatan ng espada noong bata pa siya, pero ang tanging bagay na naaalala niya mula sa araw na yun ay kung gaano siya kitikot. Pinaghahanda ng kanilang ama si Shin para sa karapatan. Sinasabi sa kanya na lumalakas ang sumpa sa loob ng espada taon-taon, kaya kailangan niyang labanan ang sumpa ng buong lakas. Ngumiti si Shin at sinabing babalik siya agad, at pumasok siya sa kuweba na may masayang diwa, habang si Ray ay nanatiling nasa labas. Alam na si Shin ay makakapagtagumpay sa espiritu kahit ano paman. Tama si Shin na hindi siya magtatagal, pero ang nasa labas ay hindi talaga si Shin. Pinatay niya lahat ng mga gwardya at nakipaglaban sa kanilang ama. Habang si Ray ay walang magawa kundi manood na lang. Ganap na nabigla sa kanyang nakikita, natalo si Shin at nanalo ang Mononoke sa laban. Sumigaw ang kanilang ama kay Ray na tumakas, sinasabi na wala siyang laban kay Shin ngayon, pero sinamantala ni Shin yun at hinati ang kanyang sariling ama. Habang si Ray ay nakatayo lang at nanunood, si Shin ay tumingin kay Ray na may luha sa kanyang mga mata, sabay sabing tama ang tatay, at hindi siya makakatapat sa kanya ngayon. Kaya't sinabi ni Shin kay Ray na mag-ensayo siya na parang nakasalalay ang buhay niya dito, para balang araw ay mapatay siya. Pagkatapos nito, si Shin ay humarap at naglakad pabalik sa gubat, habang si Ray ay sumisigaw sa kanya na bumalik. Sa tunay na mundo, nakipaglaban si Ray sa ilusyon ng kanyang kapatid, habang sinasabi ni Shin na walang silbi ang makipaglaban dahil hindi niya siya matatalo, pero nag-focus si Ray, pinapaalala sa sarili na ito ay isang imahinasyon lamang at hindi ang tunay na kapatid niya. Inatake ulit siya ni Shin, pero na-block ni Ray ang atake bago siya itinulak palayo. Sa puntong yon, naghahanda na siya para sa isang huling laban, at sabay silang tumakbo patungo sa isa't isa na parang kidlat, pero hindi kayang talunin ng ilusyon si Ray, na madali nitong sinira at nalampasan ang pagsubok. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Ichi sa sarili niyang mga demonyo habang ang kanyang ina, sa anyo ng isang Mononoke, ay umaatake sa kanya. Habang umiwas siya ulit at ulit, naaalala niya kung gaano kalmado at mahinahon ang kanyang ina, at sa parehong determinasyon, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tinaga ang halimaw, agad itong nawasak. Sa ganon, bumalik na rin siya sa realidad,
at nalaman niyang si Rei ay kakalabas lang din. Binate ni Shiba ang dalawa sa kanilang paglabas mula sa trance sa loob ng 10 minuto, at pagkatapos ay lumingon siya sa huling lotus na naglalaman kina Gyro at Raigo. Nagtataka siya kung kumusta na sila dahil espesyal ang kanilang sitwasyon dito. Ang lotus test ay naglalabas ng pinakamalalim na insecurities na nakatago sa kaluluwa, pero sa kasong ito, may dalawang kaluluwa na nag-fuse sa isa. Pagbalik sa loob, naiwasan ni Gyro ang atake ng halimaw isa-isa, pero napagtanto niyang masyadong mabilis ito para sa laki niya, at nagtatanong siya kung ano ba talaga ang bagay na to. Tumatawa ang halimaw at sinabing ipapakita nito kung ano talaga siya, at sa mga salitang yon, sumabog ito at nagsimula ng habulin si Gyro habang siya'y tumatakbo. Sa labas, napansin ni Fuyo na may mali, at nang binuksan niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang ang kanyang pink na lotus ay naging itim na itim. Tinanong ni Shiba kung anong nangyari, at sumagot si Fuyo na nawala ang kontrol niya sa lotus, at iniisip niya na karaniwan ay may buong kontrol siya sa sitwasyon at kayang itigil ang training session kung masyadong delikado na, pero sa ngayon, wala siyang kontrol sa sitwasyon, at kailangan talagang iligtas ni Gyro ang sarili niya, kundi madudurog siya sa loob ng lotus magpakailanman. Pagbalik sa loob, biglang na-transport sina Gyro at Raigo sa ibang panahon. Tumingin sila sa paligid at napansin nilang malapit sila sa dambana kung saan nakasil ang itim na obsidian na bato ni Raigo, pero sa halip na nasa ilalim, nandyan ito sa tuktok ng dambana, mataas at makapangyarihan. Wala talagang ideya si Raigo kung nasaan sila nang biglang marinig nila ang boses ng isang binata na tumatakbo papunta sa templo, at nagpapasalamat kay Lord Raigo para sa masaganang ani ng kanilang nayon. Nagtaka sina Raigo at Gyro sa narinig nila, pero mas nakakagulat pa na nandyan si Raigo malapit sa dambana, at sinabihan ng binata na hindi na siya kailangang pumunta dito araw-araw, at wala siyang ginawa para sa masaganang ani. Ngumiti ang binata at sinabing sa ibang mga nayon, nag-aaway at pinapatay ng mga Mononoke at mga demonyo ang mga tao araw-araw, pero dahil kay Raigo, takot silang lumapit dito sa nayon na to, kaya ligtas ang mga tao dito. Tumingin si Raigo sa ibang direksyon at sinabing hindi niya ginagawa to para iligtas sila o kung ano paman. Nangyari lang na gusto niya ang lugar na to at gusto niyang manatili dito. Sabi ng binata, dahil lang sa presensya niya, ligtas ang mga taga-nayon, at sobrang saya niya dahil dito. Dahil dito, umalis ang binata at nag-iwan ng labanos at ilang isda para kay Raigo bago siya umalis sa dambana, nangako na babalik siya kinabukasan. Biglang napagtanto ni Gyro na parang ibang panahon ito, at ang naiisip niya ay sinabi ng demonyo, na nagsabing taong 1730 ito, bago sil na si Raigo sa itim na bato. Sinabi niya na panahon ito kung saan ang mga Mononoke ay hindi lang alamat na alam ng ilan, kundi kilalang kilala sa mga tao, dahil sila'y kinatatakutan at hinahangaan. Sa mga sandaling yon, napansin ni Gyro ang isang binata na may puting buhok na papalapit sa dambana, nakangiti habang binabati si Raigo, tinatawag siyang isang matandang kaibigan. Lumapit yung tao sa kanya, nagtatanong kung bakit kailangan niyang manirahan sa lugar na may sobrang malaking batong obsidian na death, na parang lason sa kanila. Pero si Raigo, tahimik lang na kinakain yung isda niya, sumasagot na nakakatulong ito para hindi mapansin ng ibang Mononoke at nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Biglang naisip ni Raigo na familiar yung boses na yon, at matapos mag-isip, naalala niyang ito yung taong nakipag-ugnayan sa kanya pagkatapos siyang pakawalan mula sa bato. Sinabi ng puting buhok na lalaki kay Raigo na nagbabago na ang ugali ng mga tao at talagang pinapatay na ang mga Mononoke ngayon. Parang wala talagang pakialam si Raigo at sinasabi niyang may mga Mononoke na sobrang bato na at pinapatay ang mga tao ng walang awa, kaya talagang mangyayari to. Sumagot yung puting buhok na lalaki na hindi lang yun, kundi pati na rin ang katotohanan na may nag-oorganisang anti-Mononoke na puwersa na sinusuportahan mismo ng shogun. At dahil may organisadong puwersa, isa-isa nilang hinahabol ang mga Mononoke. Sinasabi pa niyang may ilang Mononoke na nakipagtulungan sa mga tao para lang makaligtas. At eto na, binabago nito ang natural na ayos, kung saan ang mga Mononoke ang umaatake sa mga tao at ang mga tao naman ay natatakot at humahanga sa kanila. Sabi ni Raigo, wala siyang pakialam sa lahat ng yan at tinanong kung ano ang gusto niya. Bigla na lang, may dumating na maraming Mononoke mula sa wala at sinabi ng puti ang buhok na lalaki kay Raigo na naghahanda siya ng sariling puwersa para labanan ang mga tao,
at gusto niyang makasama si Raigo. Pero talagang tumanggi si Raigo, sinabing ayaw niyang maging parte ng ganong grupo. Ang Mononoke sa harap niya ay biglang sumigaw, sinasabing hindi niya naiintindihan ang laki ng sitwasyon. May ilan pang nagtanong kung nasa panig siya ng mga tao, pero pinatahimik sila ng puting buhok na lalaki at humarap kay Raigo, sinasabing hindi siya mapapansin ng isang Mononoke na kasing lakas at kapangyarihan niya. Nangako siyang babalik bukas at sinabihan si Raigo na pag-isipan ito, pero sinagot siya ni Raigo na huwag nang bumalik dahil hindi magbabago ang sagot niya. Kinabukasan, bumalik si Amagi, ang lalaking may puting buhok, sa dambana, sinasabing nandito siya para sa sagot at malaman kung sasama ba si Raigo o hindi. Sinasabi ni Raigo ulit na wala siyang interes, pero napansin niya ang dugo na tumutulo mula sa kanyang kamay. Habang tumatawa si Amagi, sinasabi na ang nayon ay talagang maganda, masagana at puno ng mga tao, kaya kumain siya ng merienda sa daan. Sa kanyang kamay ay ang naputol na ulo ng batang lalaking nagdadala kay Raigo ng isda araw-araw. Dito na talagang naubos ang pasensya ni Raigo at nag-transform siya sa isang malaking halimaw, na nagbigay daan kay Gairo para mapagtanto na ang halimaw na nilabanan nila kanina ay walang iba kundi si Raigo mismo. Agad na nag-transform si Amagi sa isang Mononoke, habang si Raigo naman ay nag-charge ng isang magical spell at tinamaan si Amagi ng galit na galit. Ang lakas ni Raigo ay sobrang tindi na lahat ng nasa paligid, yung dambuhalang templo, yung bundok, mga gubat, lahat ng Mononoke na dinala ni Amagi, at pati na rin bawat isa sa mga taga-baryo, ay nawasak. Si Amagi mismo ay nawala ng isang braso at nasa napakasamang kalagayan, sinasabing si Raigo ay kasing lakas ng inaasahan niya. Pero ngayon, dahil sa pagkawasak ng buong baryo, ang mga tao ay magagalit sa kanya at sa huli ay hahanapin siya. Kaya ang pinakamainam na gawin niya ay makipag-isa sa mga Mononoke. Pero nag-isip si Raigo sandali, naaalala yung kabataang tumawag sa kanya bilang pag-asa ng baryo, at sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon siyang hindi sasali sa kahit anong panig, at naglakad patungo sa itim na obsidian ng kamatayan. Sumisigaw si Amagi na huminto, pero si Raigo ay sumanib sa Death Obsidian, isinara ang sarili sa bato magpakailanman. Balik sila sa kakaibang estado ng panaginip na may multo ni Raigo sa harap nila. Galit sa katotohanang sumanib si Raigo sa isang tao at pumili ng panig kahit na nagdesisyon siyang hindi kailanman mamili, inatake sila ng halimaw. Pero tumalon si Gairo sa labas ng abot at tinanong si Raigo kung dapat na nilang tapusin ang palabas na ito. Ibibigay ni Raigo kay Gairo lahat ng kanyang kapangyarihan at maghahanda na silang lumaban. Sa labas, patuloy na pinipilit ni Fuyo na makuha ang kontrol sa Lotes, pero paulit-ulit siyang nabibigo. Bigla, may crack na lumabas sa itim na Lotes, at isang malaking demonyong kamay ang sumulpot mula rito. Kasunod sina Gairo at Raigo na galit dahil sila ang huli sa pagtapos ng misyon. Sa isang pagkakataon, habang nag-iinuman ng soda, ipinaliwanag ni Gairo ang lahat ng nakita niya, at napagtanto ni Shiba na nakahanap sila ng talagang interesting na balita. Tinanong ni Hana kung dapat ba niyang i-report ito sa mga mas mataas na opisyal, pero tumanggi si Shiba, sinabing gagamitin lang nila ang impormasyong ito bilang panghihimok at nagsimula ng magplano kung paano mahanap ang Amagi. Kinabukasan, nanonood sina Gairo at Raiji ng balita tungkol sa mga naputol na ulo na natagpuan sa mga tahimik na bahagi ng syudad, at isang sunod-sunod na pagpatay sa kalapit na bayan. Nandyan din si Fuyo, at tatlo silang nag-snack habang iniisip na tiyak na gawa ito ng Mononoke. Biglang tinanong ni Gairo si Fuyo kung ano ang ginagawa niya kasama nila. Sabi niya sa kanya na umalis na dahil tapos na ang trabaho niya dito, pero sumagot si Fuyo na libre siyang pumunta kahit saan. At sa ngayon, ang lugar na ito na may libreng pagkain ang number 1 sa listahan niya. Naiinis si Gairo sa ugali niya, at sinabihan siya na kinakain niya ang mga snacks niya. Sabay turo na ang pangalan niya ay nakasulat sa packet, pero sabi ni Fuyo na ayaw niyang basahin yun. Pagkatapos ng ilang sagutan, naging seryoso si Gairo at tinanong kung bakit kumakain ng tao ang mga Mononoke kaya naman ni Fuyo na kumain ng normal na pagkain. Sagot niya na kayang kumain ng Mononoke ng kahit anong bagay, pero walang tatalo sa vital energy ng tao pagdating sa pagpapalakas at pag-level up. Naalala ni Gairo na may sinabi si Amagi tungkol dito habang nasa mga pangarap ni Rigo sila, at napagtanto ni Rieji na hindi lang basta random na digmaan ang mga recent na pagpatay, kundi ang mga Mononoke ay talagang nag-iipon ng lakas.
Sa mga sandaling yun, nagbabahagi ang news reporter ng breaking news at sinabing may misteryosong ulap na pumapalibot sa kalapit na syudad ng Arasaka. Habang lahat ng daan papunta doon ay sarado na, kasabay nito, nakikipagkita si Shiba sa isang blonde baddie na ang pangalan ay Toko, na superior niya. Ibinigay niya sa kanya ang ulat tungkol sa insidente sa training kasama sina Gyro at Rigo, pero wala namang interes si Toko dito. Napagtanto niya na may itinatago si Shiba sa kanya, at sa huli, sinabi niya ang tungkol sa Mononoke na si Amagi kapalit ng impormasyong yun. Humingi si Shiba kay Toko na payagan ang kanyang team na sumama sa investigasyon sa mga recent na homicide na ginagawa niya. Agad na tumanggi si Toko, pero humiling si Shiba na pakinggan siya. Sinasabi niyang nagpakita ng totoong resulta ang kanyang team hanggang ngayon, at dagdag pa, lahat ng insidente na may kinalaman sa Mononoke ay sakop nila. Sinabi niya kay Toko na pwede niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang team para patunayan ang sarili nila, at kung mabaigo sila, pwede siyang pasukin kasama nila. Talagang nakakaenganyong alok yan, pero bago siya makasagot, nakatanggap si Toko ng nakakabahalang tawag mula sa kanyang subordinate, at napagtanto ni Shiba na baka kailanganin niya ang tulong niya pagkatapos ng lahat. Di nagtagal, nagtipon ng lahat ng reporters sa lungsod ng Arasaka para i-cover ang misteryosong fog. Maraming tao rin ng Department of Espionage sa lugar, sinisikap nilang baguhin ang kwento at ipaalam sa mga tao na walang masamang dulot ang fog. Na-impress si Gyro sa laki ng kanilang ginagawang effort, at sinabi ni Shiba sa kanya na nandito lang sila para asikasuhin ang mga tao, kasi kapag pumasok na ang mga Mononoke, wala nang magagawa ang departamento. Idinagdag pa niya na dahil sa dekadang kapayapaan na walang malaking insidente na kinasangkutan ng Mononoke, kulang ang mga tao na sanay makipaglaban sa kanila. Talagang espesyal ang team nila, at swerte sila today. Nagsimula si Shiba na ibigay ang briefing sa kanyang team tungkol sa sitwasyon, pero wala siyang alam kundi na ang Mononoke ang nasa likod ng fog at maraming civilians ang natrap sa city. May 3 objectives sila para sa mission na ito, kabilang ang pag-rescue sa mga survivors, pag-defuse ng fog, at pag-capture ng kalaban sa city. Laking gulat ng lahat nang marinig nilang kailangan nilang i-capture ang kalaban imbis na patayin sila. Pero sinasabi ni Shiba na parang may ibang tao na kumikilos sa likod ng mga eksena, at kailangan nilang makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mastermind. Sinasabi ni Shiba na may buong kapangyarihan siya sa mission na ito, at pinili niya sina Rieji, Ichi, at Gyro para mag-infiltrate sa lungsod. Sinabi niya sa kanila na ang mga normal na paraan ng komunikasyon ay nahaharangan ng ulap, kaya kailangan nila ng tulong ni Fuyo para makipag-ugnayan sa isa't isa. Gumawa siya ng 3 petal ng bulaklak gamit ang kanyang kapangyarihan at sinabi kay Gyro at sa iba na lunukin ng buo ang mga petal. Ipinaliwanag niya na ang mga talulot ay magbibigay daan para makipag-ugnayan sila sa kanyang mahiwagang lotus sa pamamagitan ng telepathy, kaya hindi na nila kailangang magsalita. Si Gyro at ang iba ay nag-aalala kung ligtas bang kainin ang mga talulot ng lotus, at nagalit si Fuyo sa kanila dahil sobrang duda nila sa kanya. Sa mga salitang yon, batiin ni Shiba ang lahat ng swerte, at pumasok sila sa ulap. Pero sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa ulap, naramdaman ng mababang uri ng Mononoke na si Naruko na nakatayo sa pampublikong orasan ang kanilang presensya. Sinabi niya sa higanteng lalaki na kumakain ng tao na 3 tao lang ang darating sa kanila, at talagang nadismaya siya nang marinig yun. Tinanong niya ang pangatlong Mononoke na kasama nila kung kamusta na ang preparasyon para sa hapunan, at sumagot ang nakamaskarang lalaki na si Rurin na nakakuha lang sila ng mga 200 tao matapos silang ma-hypnotize. Nagsimula siyang magreklamo na nakakabweset ang pagsaktan sa mga tao, pero sinabi ng matipunong si Kenowa na tanging ang mga bagong patay na tao lang ang may sapat na buhay na puwersa para mapakain sila. Nang mga sandaling yon, tinawag ni Naruko si Kenowa ulit, sinabing nagkamali siya sa bilang ng tao noong nakaraan, dahil hindi lang 3 tao ang pumasok sa usok, kundi pati isang pusa. Si Kenowa ay sobrang na-excite nang marinig ito at piniga ang ulo ng isang poor guy gamit ang kanyang mga kamay habang iniisip ang pagkakataong makalaban si Rigo. Sinabi ni Rurin na huwag siyang masyadong magpa-over kasi may malinaw na utos ang boss nila. Sumagot si Kenowa na naaalala niya ang lahat, at tinanong si Naruko kung saan galing si Rigo. Pero wala siyang natanggap na sagot dahil nakatulog na si Kenowa at nagalit siya kay Naruko.
Hinanap ni Rurin si Kenoha na bigyan naman ng konting pasensya yung mahirap na babae kasi siya lang ang nag-aalaga sa fog barrier na nakapalibot sa buong syudad, kaya't nag-appoint sila ng dedicated bodyguard para bantayan siya habang nagpapahinga. Pero wala siyang pakialam doon, at sinabi ni Kenoha kay Rurin na ipagpatuloy ang pagkuha ng mga bagong tao habang siya ay pupunta para hulihin si Rigo. Samantala, dumating sina Gyro at mga kaibigan sa syudad at inalis ang invisibility feature ng kanilang stealth suits. Natagpuan nila na lahat ng tao sa paligid ay walang malay, at hindi sila nagigising kahit nasubukan ni Gyro na gisingin sila. Sabi ni Rieji, mukhang nasa ilalim sila ng isang spell, kaya kailangan nilang hanapin ng spellcaster at talunin ito muna. Sabi ni Ichi, mahirap hanapin ng spellcaster sa ganitong kalaking syudad, nang biglang magising si Rigo mula sa kanyang tulog at tanungin kung bakit ang baho ng hangin dito. Tuwa si Ichi nang makita siya at inanyayahan siyang maging kanilang Mononoke radar para mabilis matapos ang misyon nila. Wala namang problema kay Rigo yun at naisip niya na may 4 na Mononoke dito, pero hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nila. Alam ni Gyro na isa sa kanila ang nagkokontrol sa ulap, isa ang nagkokontrol sa mga tao, at yung dalawa naman ay mga mandirigma. Sabi ni Rieji, mas mabuting maghiwalay sila para hanapin ang Mononoke, pero bigla namang nakakita si Gyro ng mga uwak na nag-iinuman sa basura at tahimik dahil tulog na ang lahat ng tao. Napagpasyahan niyang makuha ang tulong nila sa kanilang misyon, at parang nanunood sina Ichi at Rieji ng isang Renaissance painting na may mga uwak na nag-uusap. Nakuha ni Gyro ang impormasyong kailangan niya sa loob ng ilang minuto matapos suolan ang mga uwak ng mga bagong snacks. Sinabi niya sa mga kaibigan niya na may 2 Mononoke na nag-aalaga ng mga tao sa kanto, habang ang 2 naman ay nasa gitnang parke. Iminungkahi niya na maghiwalay sila sa 2 grupo, at agad na sinabi ni Rieji na siya at si Ichi ang pupunta sa kanto. Samantalang si Gyro at Rigo ay pupunta sa parke, alam na ni Gyro na iyon ang sasabihin niya, kaya pumayag siya sa plano. Pero bago pa sila makapaghiwalay, biglang bumagsak si Kenoha sa likuran nila, na ikinagulat nila. Tinitingnan niya ang lahat isa-isa, at biglang ngumiti siya nang malawak nang makita si Rigo. Sinabi ni Gyro sa mga kaibigan niya na nagbago ang plano, at kailangan nilang maghiwalay para masakop ang intersection at ang park, kasi siya at si Rigo ang mananatili para harapin itong malaking kalaban. Sabi ni Ichi na pwede silang tumulong sa laban, pero alam ni Gyro na gusto ni Kenoha na makipaglaban kay Rigo, at balak niyang sundin ang gusto nito. Umalis sina Rieji at Ichi, at nagulat si Kenoha na nanatili si Gyro kasi akala niya ang mga tao ay naglalaban bilang grupo o tumatakbo. Nag-fuse si Gyro kay Rigo at sinabihan si Kenoha na tigilan na ang usapan at maglaban na. Kasabay nito, nahanap ni Ichi si Roren at si Rieji naman ay umabot sa Amugay na nagbabantay kay Naruko, at pareho silang naghahanda na makipaglaban. Samantala, inalis ni Kenoha ang kanyang jacket para ipakita ang kanyang napakarip na katawan at inatake si Gyro gamit ang mga suntok na kayang yumanig sa lupa. Pero mas mabilis si Gyro at madaling nakakaiwas sa lahat ng atake niya. Na-realize niya na si Kenoha puro muscles lang at walang utak, kaya ang mga atake nito sobrang madaling basahin. Nagdesisyon siyang gamitin yun laban sa Higanti, at sa huli, iniiwasan niya ang suntok nito para tuluyan siyang mawala sa depensa. Tapos, pinagsama ni Gyro ang lakas ni Rigo sa kanyang kamao at naglabas ng malakas na alon ng madilim na aura kay Kenoha para tapusin ang laban sa isang suntok. Pero, matatag na humarap si Kenoha sa napakalakas na atake at tinanggap ito ng diretso. Sinabi ni Gyro sa kanya na ay padadala siya hanggang China, pero wala namang nangyari at sinira ni Kenoha ang atake gamit lang ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala si Gyro at na-realize niyang mas malakas si Kenoha kaysa sa akala niya. Nagdesisyon ang higanteng mandirigma ng Mononoke na ipakita ang kanyang totoong lakas at nag-transform siya sa kanyang pinalakas na bersyon na may makapal na exoskeleton na tumutubo sa kanyang mga braso at bibig. Sabi niya na si Gyro ay hindi tao o Mononoke, kundi isang nabigong hybrid ng dalawa, at wala siyang laban sa tunay na deal. Dahil dito, inihampas ni Kenoha ang kanyang pangil at naramdaman ni Gyro ang napakalaking bigat na bumabalot sa kanya. Napapadapa siya sa kanyang mga tuhod dahil sa pressure, at sinabi ni Kenoha na maaaring hindi siya mabilis o matalino, pero alam niya kung paano gamitin ang kanyang lakas at bigat para sa kanyang kapakinabangan. Tinanong niya si Gyro kung anong pakiramdam na madumihan ang mukha sa lupa,
dahil ganito ang naramdaman ng mga Mononoke sa loob ng maraming siglo dahil sa grupong tinatawag na Onawaban. Nagsalita si Konoha tungkol sa kung paano siya minsang sinamba bilang isang makapangyarihang Diyos ng bundok. Sinasamba siya ng mga tao, nagdarasal sa kanya, at nag-aalay ng mga sakripisyo, at bilang kapalit, pinrotektahan niya sila. Pero dumating ang mga Onawaban, at ginulo nila ang mga tagasunod niya. Nagsimula ng magplano ang mga taga-baryo na patayin siya, at nang malaman ito ni Konoha, pinatay niya silang lahat. Kinuha niya si Gyro gamit ang kanyang invisible claw, at sinabi na ang mga Mononoke ay pinagsamantalahan ng mga Onawaban, kaya't nagtago sila sa mga anino, naghihintay na mawalan ng kapangyarihan ang Onawaban. Ayan na, dumating na ang oras, at ang mga Mononoke ay magtatangkang umangkop sa tuktok ng food chain. Sinimulang pisilin ni Konoha si Gyro gamit ang kanyang di nakikitang pangil, sabay sabing kung ganito lang ang kaya ni Rago, hindi na nila ito kailangan, at pwede na siyang maging alay para sa makapangyarihang panahon ng mga Mononoke. Samantala, nakaharap si Ichi kay Roran, na sinasabing ang kanyang mataas at mayabang na ugali ang pinakaayaw niya sa mga tao, at halos mapabula siya. Sinabi niya kay Ichi na kung siya ay luluhod at hihingi ng awa, baka isaalang-alang niyang hayaang mabuhay siya. Hindi na binigyan ni Ichi ng pagkakataon si Roran na makapagsalita pa at agad siyang tumalon papunta sa kanya, sabay launch ng isang malakas na slash. Pero, madali lang itong nailega ni Roran at sinabi na kung gusto niyang makipaglaban, handa siyang ibigay yun. Inilabas niya ang kanyang bandila, nagpadala ng malakas na hangin na madilim patungo sa kanya, at nung lumipas ang hangin, napansin ni Ichi na nakatayo na siya sa isang gate na sobrang taas, lampas ng mga ulap. Sinabi ni Roran na ang spell niya ay talagang umaapekto sa isipan ng kanyang mga target, at kung mahulog siya dito, totoo siyang mamamatay. Sinimulan niyang pag-usapan kung paano niya ginamit ang kanyang mga kapangyarihan para ipakita sa mga tao ang mga ilusyon, mula sa mga pinakamasasayang bagay na may isip hanggang sa mga katakutan ng impyerno. Bilang kapalit, nakita niya ang iba't ibang emosyon nila, at iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sabi ni Ichi, hindi mga laruan ng mga tao, at sabi ni Roran, itinuturing niyang. Pagkatapos, binago niya ang kanyang bandera na naging sibat at mabilis na umatake kay Ichi, tinutulak siya papunta sa gilid. Pero naghintay siya sa tamang pagkakataon at hinawakan ng sibat, itinapon si Roran palayo, pero sa kasamaang palad para sa kanya. Siya ang hari ng ilusyon, at naglabas siya ng itim na pakpak para lumipad sa itaas niya. Si Ichi, nagalit sa kanya, at si Roran, nagdesisyon pang dagdagan ng pang-aasar sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalit ng suot niya sa uniforme ng estudyanteng babae. Medyo naguluhan siya, pero naisip niyang ilusyon lang ito, at dala pa rin niya ang armas niya. Nagdesisyon siyang hayaan si Roran na isipin na nalito siya, kasi yun ang pagkakataon niya para talunin siya ng tuluyan, habang si Roran ay patuloy na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin sa kanya. Ichi inayos ang stealth mode ng suit niya at bigla siyang nawala. Nalito siya sa nangyari, at sa susunod na sandali, nandoon na si Ichi, nakapatong ang malalakas na hita niya sa mga balikat niya. Mabilis niyang pinutol ang pangil niya, at nagsimula ng sumigaw si Roran habang nagwawakas ang ilusyon niya at nahulog siya sa lupa. Sinabi ni Ichi na ang mga pangil ay sentro ng kapangyarihan ni Amananok, at ngayon na nawala ang isa, hindi na niya kayang kontrolin ang mga spell niya, na ibig sabihin, talo na siya. Sa kabilang banda, naisip ni Konoha na nabigo siyang talunin si Gyro kasi iniwan niya ang suit niya sa huli at nakatakas. Pero hindi yun ang iniisip ni Gyro, kasi sa ngayon, sobrang nag-fuse na siya kay Rigo. May mga tainga ng pusa, mga kuko, at buntot na gawa sa itim na aura, tinanong ni Gyro si Rigo kung anong nangyayari, at sumagot ang itim na pusa na hindi rin siya sigurado dahil nung inalis ni Gyro ang vest niya, parang may kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Naalala ni Gyro na pinag-uusapan ni Shiba ang tungkol sa spectral suppressor sa mga suit nila, at nagtataka kung yun ang pumipigil kay Rigo. Habang nalulumbay siya sa kanyang mga iniisip, inatake siya ni Konoha, at naisip ni Gyro na wala na siyang sapat na oras para umiwas. Kumilos si Rigo ng mag-isa at nagpadala ng pabalik ng madilim na aura para pigilan si Konoha, pero sa halip ay nahati nito ang pulang higanti. Wala silang ideya ni Gyro kung paano nangyari yun. Pumasok si Rigo sa isang malalim na pag-iisip habang iniisip kung paano siya biglang naging ganun kalakas, at napagtanto niyang subconsciously palang umaasa siya sa buhay ni Gyro, kaya siya naging napakalakas.
Samantala, hindi pa nagsisimula si Ryuji sa laban niya sa kalaban. Sinabi niya dito na mag-surrender na lang siya ng maayos, pero biglang inilabas ng emo boy ang espada niya. Nagtigilan si Ryuji kasi nakita na niya yung sandatang yan dati, at habang umaatake yung guy, na-realize niya na isa siya sa nakaraan niya. Samantala, nakipag-ugnayan si Gairo kay Shiba at Fuyo gamit ang Magic Lotus para sabihin ang tungkol sa misyon. Humingi siya ng tawad kasi na-carried away siya at naunahan niyang patayin yung kalaban niya imbes na buhayin. Inaasahan na ni Shiba yun, kaya sinabi niya na huwag mag-alala dahil nahuli ni Ichi ang isang mamatero na buhay, na sapat na para ituring na matagumpay ang misyon na to. Tinanong ni Gairo kung ano na ang sitwasyon ni Ryuji at sumagot si Shiba na wala pa silang natatanggap na ulat mula sa kanya. Sinabi ni Gairo na pupunta siya para tingnan siya agad, at pinagsabihan siya ni Shiba na huwag gumawa ng padalos-dalos. Samantala, nawala si Rigo sa kanyang mga iniisip tungkol sa masamang epekto na nagagawa niya kay Gairo. Ramdam niya na kung patuloy niyang saisapian ang katawan ni Gairo at gagamitin ang espiritual na enerhiya nito, hindi na siya magiging tao sa mahabang panahon. Bigla, hinawakan ni Gairo ang kanyang tainga at sumigaw, nagtatanong kung kasama ba siya o hindi. Nagulat si Rigo sa ginawa niya, pero sinabi ni Gairo na tinawag niya ang pangalan niya, pero hindi siya sumagot, kaya sinigurado lang niyang hindi siya natutulog. Sabi niya na kailangan nilang pumunta at tingnan si Ryuji, pero nag-aalangan pa rin ang itim na pusa kung ano ang dapat gawin. Sa kabilang banda, halos nakaiwas si Ryuji sa unang atake ng kalaban niya, naligtas ang braso niya pero nagkaroon pa rin siya ng malalim na sugat sa biceps. Pinuri siya ng umaatake, sinabing lagi siyang magaling sa pag-iwas sa mga atake sa huling sandali, pero mukhang mas gumaling pa siya habang wala sila. Sinabi ni Ryuji sa umaatake na si Shinji na muscle memory ang dahilan kung bakit niya naiiwasan ang huling atake. Dahil pirma na ni Shinji ang ataking yun, at ginamit niya ito sa kanya ng napakaraming beses, tinanggal ni Shinji ang kanyang hood at tinanong si Ryuji kung hindi na siya tatawagin na kapatid tulad ng dati. Sumagot si Ryuji na yung lalaking tinawag niyang kapatid ay namatay noong araw na yun nang hindi niya nagampanan ang karapatan ng espada at sinanib ng Hell Tempest ang kanyang kaluluwa. Sabi niya, patay na ang kapatid niya, pero sumagot si Shinji na sa tingin niya, buhay pa ito. Sabi niya, hindi sinipsip ng Hell Tempest ang kanyang kaluluwa, at pareho pa rin siya ng dati. Ipinahayag niya na kung hindi man paniwalaan ni Ryuji ang mga sinasabi niya, ipapaniwalaan niya ito sa pamamagitan ng kanyang espada. Sugod siya ng todo, at si Ryuji naman ay hinugot ang espada niya para salagin ang mga atake. Habang nagbabanggaan ang mga espada nila, buong-buo ang paniniwala ni Ryuji na nakikipaglaban siya kay Shinji. Natulak siya pabalik at tinanong si Shinji kung siya pa rin ba talaga yung dati. Bakit siya nakikipagtulungan sa mga Mononoke ngayon? Sumagot si Shinji na ito'y tungkol lang sa kaginhawaan, at kaya niyang lumaban sa bureau kahit nasa likod ng anino. Itinutok niya ang espada niya kay Ryuji at tinitigan siya ng may banta, sinasabing siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Bigla siyang nakaramdam ng nostalgia sa kanilang kabataan, nung nag-aaral pa sila ng pagsa-swordsmanship mula sa kanilang ama. Noong panahong yun, si Ryuji ang mas magaling na mandirigma, at madaling natalo si Shinji. Luminggi siya sa tatay nila para humingi ng papuri, habang si Shinji naman ay napalo. Sinabi ng tatay nila na mahina siya na hindi kayang talunin kahit ang nakababatang kambal niya, at kung ganito pa rin siya, hindi siya magiging tagapagmana ng pamilya nila. Bigla siyang nakaalis sa nakakahiyang alaala at inatake si Ryuji, sinabing ang matamaan ng tatay nila at insultuhan ay hindi ang pinakamasakit. Ang talagang umakyat sa kanya ay nung sinadya ni Ryuji na matalo sa kanya pagkatapos ng araw na yun. Sabi ni Ryuji na wala siyang ginawa na ganun, at sinabi ni Shinji na nagawa niya yun nang hindi niya namamalayan, kung hindi, sana nakuha na ng tatay nila yun. Sigurado siya doon dahil ramdam niya ang pagkakaiba sa mga suntok ni Ryuji, at dahil sa ngiti nito kahit na natalo siya sa mga laban. Sinabi ni Shinji na akala niya tinutulungan lang siya ng kapatid niya na iligtas ang mukha niya, at gusto niya lang matugunan ang mga inaasahan sa kanya sa pamamagitan ng pagpapabuti, kaya naglaan siya ng oras sa pagsasanay ng todo. Pero kahit anong gawin niya, palaging isang hakbang lang si Ryuji sa likod niya, parang sinasadya. Naniniwala si Shinji na hindi siya talaga nauna kay Ryuji, at pinayagan siya ni Ryuji na umusad para lang ma-invalidate siya. Bigla siyang itinulak pabalik ni Shinji,
sabay sabing hindi niya kailanman mauunawaan ang pakiramdam ng kawalang pag-asa at kahihiyan na araw-araw ay pinagdaraanan niya. Gumamit siya ng malakas na aerial slash na nagpabalik kay Ryuji, at sinabi niyang gusto niyang maging mas malakas, at handa siyang gawin ang lahat para dito. Nagalit si Ryuji nang marinig ito, at tinanong siya kung dahil ba dito pinatay ni Shinji ang kanilang ama. Sumugod siya kay Shinji at nagpakawala ng nakasisindak na atake, pero nakaiwas si Shinji. Kinuha niya ang espada ni Ryuji, sabing ito ang gusto niyang makita. Gusto niyang maranasan ang galit nito kaysa awa, at gusto niyang makita ang nakababatang kapatid na subukang patayin siya. Si Ryuji ay nainis sa nakakabinging kilos ni Shinji, na nagdulot sa kanya ng pagka-distract sa papalapit na atake. Tumakbo si Shinji sa likod ni Ryuji matapos niyang bigyan ng malupit na tama sa tiyan, at napaluhod si Ryuji, nagtataka kung lahat ng ito ay dahil sa kanya. Lumakad si Shinji sa likod niya, at sa halip na atakihin siya habang siya'y walang kalaban-laban, humingi siya ng tawad dahil mas malalim ang sugat kaysa sa inasahan niya. Sabi niya, ayaw niyang patayin ang kapatid niya habang hindi ito nasa rurok, pero nasabi na niya ang dapat sabihin. Kinuha niya ang talukbong ng espada at sinabi kay Ryuji na masaya siyang makasama siya ulit, sabay ngiti sa kanya, at sinabing sa susunod na magkikita sila, dapat ay isang tunay na laban sa kamatayan. Umaalis siya na parang walang nangyari at si Ryuji, devastated, kasi nung araw na pinatay ni Shinji ang tatay nila, nakita niya itong umalis ng ganito, at hindi na niya kayang danasin ulit ang trauma na yon. Sa kabilang banda, si Gyro ay patuloy na hinahanap si Ryuji, pero hindi siya makagalaw ng mabilis dahil sobrang dami ng natamo niyang pinsala sa laban nila ng Dollar Store Hulk. Pero alam ni Rago na hindi lang basta pinsala ang dahilan ng pagod ni Gyro, kundi pati na rin ang bagong transformation na na-unlock niya. Nais niyang makipagseryosong usapan sa kanya agad, pero sinasabi ni Gyro na maghintay siya kasi may paparating sa kanila. Isang segundo lang, may isang itim na sasakyan na huminto sa harap nila at may isang lalaking may itim at puting buhok na bumaba dito. Sabi niya kay Rago, matagal na silang hindi nagkita, at parehong noindang sina Rago at Gyro nang makita siya dahil siya ay walang iba kundi ang kaaway ni Rago na si Amagi. Nagulat siya nang makita na sinabi ni Rago kay Gyro tungkol sa kanya, na nangangahulugang ikinwento niya ang kanyang nakaraan. Sabi ni Amagi, hindi niya akalain na makakaban si Rago sa isang tao ng ganun kadali, at idinagdag pa niyang ironic na ang tanging tao na binuksan niya ang puso ay siya ring tao na kailangan niyang lamunin. Nalilito si Gyro sa sinabing ito kaya tinanong ni Amagi kung hindi pa nila ito napag-usapan. Kumuha siya ng sigarilyo mula sa kanyang coat at sinabi kay Gyro na kung may dalawang kaluluwa sa isang katawan, nagbabahagi sila ng napakamahinalang pag-iral na malapit ng maubos. Sinabi niya na sa tuwing ginagamit niya ang mga espiritual na kapangyarihan ni Rago, pinapakain niya ito ng kanyang buhay na puwersa dahil ganito talaga ang relasyon ng tao at Mononoke. Kabado si Rago sa reaksyon ni Gyro ngayon, pero sinabi niya na kailangan nilang ulitin ang pinakabagong transformation para talunin si Amagi. Tinanong ni Rago kung nakikinig ba siya sa mga sinabi niya kanina dahil ang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan ay nagpapahaba ng kanyang buhay. Tinanong ni Gyro kung bakit mahalaga yun kasi kung kaya niyang patayin ang kanilang pangunahing kaaway sa pamamagitan ng pag-aalay ng konting bahagi ng kanyang buhay, handa siyang gawin yun kahit anong araw. Na-impress si Amagi sa kanya at sinabi na igagalang niya ang tapang nito kung hindi lang siya tanga. Nagalit si Gyro sa insulto at sa susunod na naisip niya, tumama na ang kamao ni Amagi sa kanyang tiyan at nawalan siya ng malay. Sabi ni Amagi, hindi na nga niya kayang panoorin siyang gumalaw ngayon, kaya naman ang laban ay sobrang malayo. Sinabi niya kay Rago na dahil si Gyro ang kanyang bisita, hindi niya ito papatayin agad. Nagalit si Rago at nangako na kung saktan ni Amagi ang bata, pagbabayaran siya. Natatawa si Amagi sa banta na yun dahil alam niyang walang magagawa si Rago sa sitwasyon niya ngayon. Sinabi niya kay Rago na kung gusto niyang iligtas ang bata, dapat siyang manumpa ng buong katapatan sa kanya at sundin ang lahat ng utos niya mula ngayon. Biglang dumating si Koga na may dalang Naruko, at nagtipon-tipon sila sa paligid ni Rago para sabihin na ready na lahat para alisin siya sa kanyang host. Nagulat si Rago nang marinig ito at sinabi ni Amagi na surprisingly madali lang ang pag-alis ng Mononoke mula sa katawan ng tao. Maglalagay siya ng force field sa paligid ni Rago at pagkatapos ay may lilito na portal, na magpapahintulot sa kanya na umalis sa katawan ni Gyro.
Sabi ni Rago, mukhang delikado yan, at sumang-ayon si Amagi, na sinabing mas lalong tumataas ang panganib kay Gyro habang siya'y tumututol, at sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malamang na mamamatay na siya. Naging defensive si Rago at humingi siya kay Amagi na pangakuan siyang iiwan niyang buhay si Gyro at ang iba kung susunod siya sa kanya. Samantala, dinadala ng mga medics si Ryaji sa ligtas na lugar dahil nawala na ang fog barrier sa paligid ng syudad. Sinasabihan ni Shiba si Ikae na sumama sa kanya at pagkatapos ay tinatawagan si Toko para humingi ng backup. Ayaw na talagang makialam pa sa kanya. Pero pumayag siyang personal na pangunahan ang isang elite team na tinatawag na Black Cloaks papasok sa syudad. Nagulat si Shiba na nakapag-ayos si Toko ng elite team ng napakabilis, kahit sinabi niyang ayaw niyang tumulong. Sinabi niya sa kanya na kapalit nito, siya ang bahala sa sitwasyon sa kung anong paraan ang tingin niya ay tama. Inutusan niya siyang hanapin muna ang eksaktong lokasyon ni Gyro at ibalita sa kanya dahil kailangan nilang iligtas siya agad. Sa loob ng syudad, gumawa si Naruko ng force field sa katawan ni Gyro na nagsisimulang sumipsip kay Rago palabas. Akala niya sobrang pinahirapan nila ang sarili nila at ang layo na nilang narating, pero sa huli, talo pa rin sila kay Amagi. Iniisip niya na hindi siya mapapatawad ni Gyro dahil dito at bigla na lang, nagising si Gyro at hinawakan ang buntot niya. Tinanong siya kung anong nangyayari dito, sinabi ni Gyro kay Rago na hindi pa tapos ang laban, at kailangan nilang magtulungan kung gusto nilang manalo. Nag-atubili si Rago nang marinig ito, pero biglang hinayla siya ni Amagi mula sa kabilang bahagi ng portal at sinabi na lumabas na lang siya o mamamatay siya kasama ang katawan niya. Sinabi ni Koga na mag-relax siya kasi kailangan nilang buhayin si Rago, nang biglang may sasakyan na humahataw papunta sa kanila. May isang blonde na guy na tumalon mula sa bubong, sumisigaw ng Daddy Big Dog Axe Kick, at tinamaan si Amagi ng buong lakas niya. Bago pa makareact si Koga, may lumabas na girl na may pink na buhok sa harapan niya at pinapakalat siya gamit ang shockwave. Nagkasama ang dalawa sa pangyayaring yun at sinipa ng girl yung blonde dude dahil sa mga bobo niyang sigaw sa laban. Nagtataka si Gyro kung sino itong mga tanga na tanang dumating din si Toko. Biglang bumangon si Koga at galit na galit siya na parang iniisip ng mga tao na madali lang siyang natalo. Tumakbo siya papunta sa kanila at handa na silang lumaban. Pero nakalusot si Koga at pinili si Naruko kasi tapos na ang trabaho nila dito. Naalis na ni Amagi si Rago sa katawan ni Gyro at may itim na gate na siya para i-teleport siya pauwi. Yung blonde na lalaki at yung babae na may pink na buhok ay nagmamadaling hamarang sa kanya, pero si Amagi ay nagsabi lang ng siyaw at nawala. Bago siya umalis, si Gyro ay tumingin ulit kay Rago na may sinasabi, pero nahulog siya agad pagkatapos marinig yun. Ilang araw ang lumipas, nagising si Ryeji sa ospital habang si Ichi at Hana ay nagbabantay sa kanya. Masaya siya na may dalawang magandang babae na nag-aalaga sa kanya, at nung hamupa na ang lahat, nagsimula siyang makaramdam ng awa sa sarili dahil natalo siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Tinanong niya kung anong nangyari kina Gyro at Rago, at nahirapan si Ichi na ipaalam ang masamang balita sa kanya. Samantala, sa kuta ng Mononoke, pumunta si Amagi para makita si Rago, na nakakulong sa isang espesyal na hadlang para hindi makatakbo. Tinanong ni Amagi kung bakit parang masama ang pakiramdam niya dahil hindi niya tinikman ng hapunan, na isang bulag na babae na nakabenda ang mata. Sumagot si Rago na wala siyang balak kumain, at sinabi ni Amagi na dahil hindi nila kailangan ang babae, pwede na nilang itapon siya. Bago pa man makapag-react si Rago, biglang pinindot ni Amagi ang daliri niya at nawala ang ulo ng babae sa realidad. Sabi niya, ang mga tao ay sobrang mahina at kawawa, pero patuloy pa rin nilang sinasabi na sila ang namumuno sa mundong ito. Idineklara niya na malapit nang ituwid ang kalakaran sa mundong ito at si Mononoke ang maghahari sa mga tao. Sinabi ni Rago na sige lang, makipagdigma siya sa mga tao dahil wala siyang interes dito. Sabi ni Amagi na dati, nakipagdigma siya sa mga tao, pagkatapos magsil ni Rago sa sarili niya. Nagtapos ang laban sa kanyang nakakahiya na pagkatalo, at naisip niya na kahit mahina ang mga tao kapag nag-iisa, ang lakas nila ay nasa kanilang dami. Napagtanto niya na kailangan nila ng napakalakas na kapangyarihan para talunin sila, at iyon ay si Rago. Nagtawanan si Rago nang marinig ito at sinabi kay Amagi na kung sobrang kailangan niya ang tulong niya, sasama siya sa digmaan. Napansin ni Amagi na kakaiba yun at agad niyang nakita ang isang bagay na nag-udyok sa kanya para atakihin si Rago.
Hinawakan niya ito sa leeg at tinanong kung nasaan na ang buntot niya. Tumawa si Rago, sinabing hinayla siya ni Amagi ng sobrang lakas kaya naiwan ang buntot niya kay Gyro, kasama ang buong espiritual na kapangyarihan niya, at sa ngayon, isa na lang siyang cute na pusa na nagsasalita. Nagsimula siyang umiyak para kay Amagi, nagtatanong kung makakatulong ba to sa kanya sa laban kontra sa mga tao. Galit na galit si Amagi, kaya pinabagsak niya si Rago sa lupa at sinugod siya dahil sa panlilinlang nito. Tinatanggap ni Rago ang kanyang kapalaran at sinabing nasa kamay na ni Bot ang lahat.